trinato na parang basura ang batang ito. Sa mundong ito, tanging espada lang ang gamit ng mga karaniwang tao, habang mahika ang hawak ng mga maharlika. Pero bago mamatay, nakuha ni Colleen ang isang ipinagbabawal na aklat na kayang magturo ng mahika kahit kanino. Bumalik siya 5 taon sa nakaraan kung saan isa pa lamang siyang gladiator sa Colosseum. Pero ngayon, gagamitin ni Colleen ang pambihirang mahika na magpapaluhod sa mga maharlika ng mundong ito. Sa Ila City, ang huling kuta, nasusunog ang lahat at tuluyan ng nawasak. Pagkatapos ay sunod-sunod na malalakas na pagsabog ang pumuksa sa lahat ng natitira pang nakatayo. Kahit saan, patuloy ang pagkawasak, pinabagsak maging ang mga huling depensa ng kastilyo. Mula sa mga guho, isang nag-iisang mandirigma ang nagpupumilit na tumayo kahit sagad na sa pagod. Sabi ng kalaban niya ay siya na lang ang natitira, habang dahan-dahang lumalapit. Gamit ang isang braso, naghanda ang kalaban niya para sa isang malakas na atake. Tinawag niya ito sa kanyang pangalan, Colleen Hall, nang may nakakakilabot ng ngiti. Sugatan sa lapag, pinagmasdan lang ni Colleen ang paglapit ng halimaw na kalaban ng walang takot, kahit duguan at nasa hangganan na ng kanyang lakas. Tinitigan niya ng masama ang demonyo ng may purong determinasyon. Sabi ng karibal niya ay patuloy siyang lumaban, kahit siya na lang ang natitira. Dahil dyan, hahayaan siyang pumili kung paano siya mamamatay. Ang sagot naman ni Colleen, dito mismo, haharapin niya ang kalaban ng walang pag-aalinlangan. Nang sandaling iyon, tanging ang anyo lang ng kalaban sa harap niya ang makikita sa kanyang mga mata. Pagbalik 1 taon ang nakalipas, nagsimula na ang paglusob ng mga demonyo laban sa sangkatauhan. Matapang na lumaban, bumagsak ang mga sundalo sa mga halimaw na gumagamit ng mga kakaibang kapangyarihan. Para pala sa mga tao, ang mahika ay napakalimitado at bihirang kapangyarihan, isang pribilehyo na para lamang sa mga maharlika na may dugong itinuturing nilang nakatataas. Dahil sa paniniwala sa kanilang sariling kapangyarihan, nagsimula ng ritual ang mga maharlika para sa isang malawakang pag-atake. Dahil inakala nilang sila ang magiging bida, pinakawalan nila ang kanilang mahika laban sa puwersa ng kalaban. Pagkatapos ay sunod-sunod na mahika ang tumama sa hukbo ng mga demonyo sa ibaba. Lingid sa kanilang kaalaman, kalmadong aabante ang mga demonyo mula sa makapal na usok. Madaling nahigitan ng isa sa mga halimaw ang antas ng kanilang mahika. Sa pagganti ng atake, nagpakawala ng mapangwasak na atake ang demonyo laban sa mga maharlika sa kastilyo. Sobrang nanginginig sa takot, pinagmasdan ng isa sa kanila ang pagganti, at hindi na nakakilos pa. Kasunod nito ang isang malakas na pagsabog na sumira sa buong kinatatayuan nila. Bumagsak sa lapag, hindi nakaligtas ang mga kasamahan niya sa nakakagimbal at hindi inaasahang pag-atake. Nang hinayang siya na sanay nakuha niya ng mas maaga ang mahiwagang aklat. Balik sa kasalukuyan, nakahiga pa rin siya sa lapag, pagod na pagod at malubha ang mga sugat. Tinanong siya ng kalaban niya kung nakapag-isip na siya ng pinakamagandang paraan para mamatay. Sabi nito na ayos lang sa kanya na putulin ang mga braso at binti niya o sunugin siya gaya ng iba. Dahil daldal daw ng daldal ang kalaban, napagdesisyonan ni Colleen na wala siyang ibang pagpipilian kundi gamitin yon. Naguguluhan, tinanong ng demonyo kung ano ang ibig niyang sabihin. Kinuha niya ang espada niya sa lapag habang sinasabing walang tigil sa pagsasalita ang kalaban. Pagkatapos ay sumugod siya habang sumisigaw na manahimik na ang kalaban ng tuluyan. Habang nagkikiskisan ang kanilang mga espada, mukhang nagulat ang demonyo sa biglaang lakas ng atake niya. Gamit ang buong lakas, patuloy siyang umabante para idiin ang malakas na atake laban sa kanya. Nasanggayon ng kalaban niya at gumanti ito ng isang malakas na sipa. Tinitigan siya ng masama ng demonyo, halatang nagulat at nainis sa mga nangyayari. Kahit ganoon, hindi na tinagsikolin at ginamit ang espada para sanggain ang atake. Biglang napasigaw ang demonyo matapos matamaan ng direkta sa dibdib. Pag-atras ng kaunti, pilit nitong inisip kung paano siya tinamaan. Tinanong nito kung akala ba ni Colleen ay matatalo siya nito sa paggamit lamang ng espada. Habang tumatawa, sinabi nitong walang silbi ang mga tao kapag walang biyaya ng langit. Bigla siyang natigilan sa pagsasalita at nagsimulang sumigaw sa sakit, hindi na intindihan ang nangyayari. Sumigaw siya na imposibleng masugatan ang katawan niya nang galing sa espada ng isang tao. Imposible raw siyang matalo sa paggamit lang ng simpleng estilo ng espada. Pero hawak ng mahigpit ang kanyang espada, naghanda siyang gamitin ang huli niyang alas. Gamit ang pinagbabawal na espada, sinabi niyang magiging iba na ang takbo ng istorya. Tumalon papunta sa kalaban, ibinuhos na niya ang lahat para sa huli niyang atake. Matapos magpalitan ng magkakasunod na atake, muling nagningas ang matinding labanan sa pagitan nila. Matapos sanggain ang isang malakas na atake, naghintay siya ng pagkakataon para gumanti. Nang makahanap ng puwang, sumigaw siya na nakabukas ang depensa ng kalaban. Sinamantala ang pagkakataon, bumanat siya ng saktong atake na naghiwalay sa braso ng kalaban niya. Bakas ang galit sa mukha, masamang tinitigan ng demonyo si Colleen matapos siyang masugatan. Nakahawak sa talim, tinanong nito kung iyon nga ba talaga ang maalamat na ipinagbabawal na espada. Sabi nito ay baka iba ang naging resulta kung nagamit niya yon bilang isang sorpresang atake. Noong mga sandaling iyon, napansin niyang unti-unting nababasag ang espada niya sa mismong harapan niya.
Sa kasamaang palad, ikinuyom ng kanyang kalaban ang kamao nito, kaya lalo pang nawasak ang talim. Pagkatapos ay sinabi nitong muntik na si Colin pero kulang pa ng isang hakbang. Pagsugod sa kanya, sumigaw ang kanyang kalaban na mamatay na siya ng tuluyan. Isang huling atake ang pinakawalan na nagresulta sa isang malakas at bayolenteng pagsabog. Nakahiga sa lapag, inisip niya kung hindi pa ba sapat ang lahat ng iyon. Sinabi ng kalaban niyang hindi niya alam kung saan niya natutunan ang ganoong atake, pero ito na raw ang katapusan. Bakas ang sakit sa mukha, tinitigan niya ng huling beses ang kanyang kalaban. Matapos hawakan sa lig, hindi na siya makapanlaban o makagalaw pa. Panghihinayang niya na ang lumaban ng buong lakas at tanggalan ng braso ang kalaban ang tanging kinaya niya. Sa pag-alala sa kanyang mga kaibigan, humingi siya ng tawad sa lahat dahil sa matinding pagkabigo. Nang makitang nakangiti ang kalaban, tuluyan na niyang tinanggap na natalo siya sa matagal na labanang iyon. Iniangat ang katawan niya habang walang tigil na umaagos ang dugo pababa sa lapag. Patuloy ang pagtulo ng lahat ng dugo sa ibabaw ng mahiwagang aklat na nasa ibaba. Nang magdikit ang dugo at aklat, may isang magic circle na nabuhay sa pabalat nito. Biglang idinilat niya ang kanyang mga mata, iniisip kung ano ang nangyayari. Habang tinitingnan ang sariling kamay, naitanong niya kung bakit at paano siyang nananatiling buhay. Lumitaw siya sa isang kakaibang lugar, at tinanong kung nasaan na kaya siya. Noon din ay may isang mahiwagang tinig na tumawag sa pangalan niya, kaya labis siyang nagulat. Nang biglang lumingon, sumigaw siya at tinanong kung sino ang nasa dilim. Saka itinuon ang kanyang paningin sa isang direksyon, na nagpapakita ng kanyang labis na pagkagulat. Sa kanyang harapan, lumitaw ang isang aklat, at tinanong niya kung ano ito. Pagkatapos ay natanto niya kung ano yon, at sinabing iyon ay isang grimoire. Isang boses mula sa aklat ang nagsabing ginising ito ng dugo niya para tulungan siya. Narinig niya ang iniaalok nito na simulan ulit ang lahat mula umpisa. Napakuyom ang kamao at sinabing hindi niya alam kung sino ang kausap, pero nagpatuloy siya, at sinabing kung magagawa nga niyang magsimula uli. Sinabi niyang isa itong oportunidad na hindi man lang niya pinangarap. Bilang tugon, nangako ang aklat na paglilingkuran siya, at tutulungang tuparin ang kanyang mga hangarin. Matapos iyon, natagpuan niya ang sarili na nakalutang sa kalagitnaan ng maraming piraso. Lumitaw ang grimoire sa harap niya habang tinatawag ng isang boses ang pangalan niya. Sa pag-abante, pinalo niya ang mga piraso habang hinihiling ng boses na ipakita niya ito. Sa mga matang nakatutok ng maigi, tinapos ng boses ang sinasabi nito at humiling ng isang kakaibang kinabukasan. Nagbago ang eksena at lumitaw ang isang figurang nakakapa habang hawak ang parehong aklat. Sa isang arena, hiyawan ng madla ang bumungad para sa isang malaking lalaki. Sa pagbukas ng kanyang mga mata, mukhang medyo nalilito siya sa mga nakikita niya. Iniisip niya kung nasaan siya at napagtantong isa pala itong arena ng mga alipin. Pagkatapos ay napansin niyang may hawak siyang espada at maliit na pananggalang. Lumingon ang kanyang kalaban, nakaamba ang sandata para ilabas ang unang atake. Naliligo sa malamig na pawis, naintindihan na niya sa wakas ang sitwasyon niya. Sa mga upuan, isang lalaki ang pumuna na hindi man lang siya bumagsak sa isang atake. Sa tabi niya, sumang-ayon ang isang maharlikang nagngangalang Slate. Nakangiti siyang nagsimulang magsalita tungkol sa tungkulin ng mga karaniwang taong iyon. Sinabi niyang ang layunin lang nila ay aliwin ang lahat ng naroroon. Habang nakikinig sa usapan, nanatiling nakatayo ang binata, tahimik na pinagmamasdan ang lahat. Habang umaatake ang kalaban, isinigaw ng maharlika na sila ay mga hamak na sunod-sunuran lang. Nawala sa sarili ang mga manonood at baliw na naghiyawan. Patuloy na naghiyawan at isinigaw ng lahat ng manonood ang pangalan ng magaling na mandirigma. Pinanood ng maharlika ang palabas ng may bakas ng kasiyahan sa kanyang mukha. Sa arena, patuloy sa paghiyaw at pagsigaw sa pangalan ng mandirigma ang mga tao. Mula sa kanyang upuan, pinagmasdan ng isang matandang lalaki ang nangyayari at may kinuwestiyon. Kinumpirma niya ang kanyang hinala nang makita ang malaking mandirigma na nakaluhod. Tila hindi naman naintindihan ng higanteng mandirigma ang nangyari. Napagtanto niyang bumalik siya sa nakaraan, sa panahong isa pa siyang gladiator. Nang mga oras na yon, inisip niya kung sumanib na ba sa katawan niya ang grimoire. May determinasyon sa mata, sinabi niyang kung ganoon niya, tinapakan niya ang armas ng kalaban at ginamit iyon para tumalon sa ere. Mabilis siyang lumipad sa ere habang hawak ang kanyang espada. Habang umaatake, idineklara niyang babaguhin na niya ang kanyang tadhana mula ngayon. Pinanood lang siya ng kalaban na lumapit ng walang pagkakataong makagalaw. Mabilis siyang umatake at tinuhog ang dibdib ng malaking lalaki. Astig na bumagsak sa lupa, hindi man lang niya tiningnan ang duguang katawan sa likod niya. Sinabi niyang gagawin niya ito para baguhin ang kinabukasan ng buong sangkatauhan. Ang mga manonood na kanina'y maingay ay nabalot na ng matinding katahimikan. Habang hawak ang grimoire, sinabi niyang wala siyang magagawa kundi ang manakop, pero alam niyang malabong mangyari iyon bilang isang alipin. Kaya naman, kailangan muna niyang makapasok sa isang partikular na lugar. Dahil desidido, plano niyang pasukin ang makapangyarihang pamilya ni Marquis Darius Hall. Nang tumingin sa Marquis, napagpasyahan niyang gawin iyon sa lalong madaling panahon. Sinabi niya sa sarili na mas bibilisan niya ang lahat kumpara sa nakaraan niyang buhay.
Pagbalik sa alaala, sinabi ng isang lalaki na tumaya sa kanya ang mga karaniwang tao. Habang nagpapaliwanag, sinabi ng lalaki na naniwala silang tatalunin niya ang kampiyon. Hinawakan ng matanda ang binata at sinabing hindi niya pwedeng suwayin ang utos ng Panginoon. Desperadong nagmakaawa siya sa binata na magpatalo o kung hindi ay papatayin siya. Naintindihan niyang isinasakripisyo siya ni Slate para kumampi sa mga maharlika, kaya napagdesisyonan niyang gamitin ang sitwasyong ito para makasali sa Pamilya Hall. May bagong kislap sa kanyang mga mata, napuno siya ng matinding determinasyong lumaban. Sumigaw siya sa arena at iginiit na ilabas na agad ang susunod na kalaban. Mula sa kanyang upuan, galit na hinampas ng isang maharlika ang lamesa at napamura. Sa inis, nagtanong ang isa sa mga maharlika kung bakit hindi nanalo ang kampiyon sa laban. Tinawan siya ng isa pang maharlika, sabay sabing tumaya siya ng napakalaking halaga. Sinubukang pakalmahin ni Slate ang lahat at sinabing bahagi lang iyon ng plano. Mula sa kanyang upuan, tinanong ni Marquis Hall ang kanyang katulong kung ano ang masasabi nito sa atake na yon. Sumagot siyang isayong malakas at eksaktong hiwa na napakabihirang makita. Nakangiting sinabi ng Marquis na ang pinakamagandang bahagi ay nang suwayin nito ang utos ni Slate. Pagbalik sa arena, dinepensahan niya ang sarili mula sa atake ng bagong kalaban. Samantala, sinabi ni Slate na kung mangangarap lang sila ng kaunti, mas malaki pa ang gagastusin nila. Siniguro niya sa lahat na manatiling kalmado dahil umaayon ang lahat sa plano. May nakakatakot na ngiti, ipinangako niyang wawasakin si Colin sa susunod na laban. Matapos manalo sa isa pang laban, nakakuha siya ng 2 sunod na panalo. Gulat na gulat, nagtanong ang tumayang maharlika kung ano ang nangyari. Pinalibutan siya ng ibang maharlika, at isinigaw na hindi iyon ang pinag-usapan nila. Nagtaka ang maharlikang natalo sa pustahan kung ano ang iniisip ng binata. Tumayo si Slate at inutusan ang tauhan niya na tipunin agad ang lahat ng gladiator. Nagalit ang isang maharlika sa sitwasyon, pero sinabi ng kasama niya na naging kawili-wili na ang laban. Dahil dyan, nagsimulang lumapit ang mga bantay ng arena patungo sa gitna. Sumugod paharap ang isa sa mga mandirigma at mabilis na tinalo at idiniin sa lupa ang kanyang kalaban. Maya-maya pa'y sumama na ang 2 pang mandirigma, handa na sa labanan. Pagkatapos ay naalala niya ang pangako ng Marquis sa nakaraang buhay niya. Para makapasok sa Pamilya Hall, kailangan niyang kunin ang atensyon ng Marquis. Napagtanto niyang hindi sapat na talunin lang ang kanyang mga kalaban para mapansin siya. Itinaas niya ang kanyang espada at sinabing pwede nila siyang sabay-sabay na sugurin. Nagsigawan ang mga manonood, sinasabing baliw na ang alipin. Pagkatapos ay pinasigla nila ang isa pang mandirigma at sinabihang ibuhos na ang lahat. Naghanda siya sa laban habang sumugod ang kanyang mga kalaban mula sa likod. Umiwas siya sa huling sandali kaya nailagan niya ang mga pag-atake mula sa itaas. Sa isang pagtalon ay nakataka siya, at sinabi ng mga kalaban na imposibleng hindi nila siya tinamaan. Habang nasa ere pa, umikot siya para ihanda ang susunod niyang atakehin. Sa isang umiikot na atake, sabay-sabay niyang tinamaan ang ilang kalaban. Tumingin siya ng seryoso at humarap sa mga susunod na atakeng kalaban. Sumisigaw, sumugod ang 2 mandirigma habang nakatutok ang kanilang mga sibat sa target. Gamit ang binti, sinangga niya ang armas ng isang kalaban na sinusubukang saktan siya. Sa iisang saksak, pinatumba niya ang ilang kalaban ng sabay-sabay. Pagbagsak sa lupa, pinanood niya ang mga kalabang natumba sa atake niya. Sa likod niya, itinaas ng isang malaking kalaban ang espada nito para magbigay ng nakamamatay na atake. Mabilis siyang umikot para harapin ang bagong kalaban na naghahandang umatake. Mahigpit niyang hinawakan ang puluhan ng kanyang espada at inihanda ang sarili. Pagkasangga sa atake, gumanti siya at tumagos ang espada sa kanyang kalaban. Nang makita ang nangyari, napatingin ang lahat ng nasa bleachers sa arena at naniga sa gulat. Pinanood ng maharlika ang pagtatapos ng laban nang may bakas ng labis na pagkagulat. Biglang lumipad ang espada papunta sa direksyon niya, dumaplis malapit sa mukha niya. Nanigas siya sa kinatatayuan, at tiningnan ang pinsalang ginawa ng espada sa pader sa likuran niya. Dahil basag ang kanyang monocle, naiwan siyang walang masabi sa nangyari. Pagkatapos ay nahulog ang espada sa mismong paanan niya. Tinadyakan ang nakabaong espada, inihagis niya itong muli sa ere. Sinalo ang armas sa ere at nakangiting ipinatong iyon sa kanyang balikat. Sa tindi ng galit, isinigaw ng maharlika na pagbabayaran niya ang matinding kahihiyang ito. Habang tinatawanan ng maharlika ang sitwasyon, naguguluhan lang siyang tiningnan ng iba. Sinabi ni Darius na nasira ang kanyang mga plano dahil naging tunay na manlalaro ang sunod-sunuran. Sinabi naman ng isa pang maharlika na dapat bitayin ang aliping humamon sa kanila. Inulit niya ang sinabi ng maharlika at kinuwestiyon ang tinatawag nilang sukdulang parusa para sa kanya. At tinanong niya kung ang karaniwang pag-isip lang ba ng maharlika ay maliitin ang ibang tao. Sa kanyang mga salita, natensyon ang ibang mga maharlika at napatitig sa kanya, walang masabi, habang inihampas niya sa lupa ang kanyang setro. Tinanong niya kung hinahabol pa rin ba ni Darius ang mga maling ideolohiya habang ipinapakita ang kanyang mahika. Sinabi niyang ito ang simbolo ng otoridad na dala nila. Ipinaliwanag niyang tumanggap ng mahika ang mga ninuno nila mula sa isang Diyos 1,000 taon na ang nakararaan.
Mula noon, nagkaroon ng malinaw na antas sa lipunan sa buong mundo. Naging mga kinatawan sila ng Diyos. Pero sinabi niyang kumakapit si Darius sa mga maling paniniwala. Pagkatapos ay diretsahan siyang nagtanong kung balak bang hamunin ni Darius ang dakilang Diyos na kanilang sinusunod. Habang nakikinig sa usapan, bahagya siyang umiti habang nakaupo pa rin sa arena. Pinutol niya ang usapan at nagtanong kung ano ang problema sa lahat ng ito. Nagulat ang lahat at isinigaw kung bakit nandun ang isang alipin habang tinatawag ang mga bantay. Habang nakatutok ang espada, tinawag niya si Viscount Slate at hinamon ito bilang kinatawan ng Diyos. Pagkatapos ay hinamon niya ito sa isang laban sa ngalan ng Diyos, na labis na ikinagalit ng Maharlika. Nang makita ito, sinabi ng mga manonood na nasisiraan na siguro siya ng bait para maghamon ng ganyan. Samantala, nakakatuwa naman para sa ibang Maharlika ang sitwasyon, kaya't pinagtawanan nila ang hamon. Tahimik lang na pinapanood ni Darius ang buong sitwasyon nang walang anumang reaksyon. Tinitigan siya ng masama ng Maharlika at tinawag na isang hamak at kasuklam-suklam na alipin. Pagkatapos ay inakusahan siya nitong naninira ng mga plano at binabaliwala ang Diyos. Habang sumusugod, isinigaw niya kung gaano kakapal ang mukha nitong hamunin siya sa isang duelo. Nang may marinig siyang boses, nagtaka siya kung nanggaling ba ito sa kanyang lihim na grimoire. Biglang may lumitaw na screen sa harap niya na nagdedetalye ng mga kakayahan ng kanyang kalaban. Nang makita ang batang nakatayo lang, sinabi niyang kung gusto na talaga nitong mamatay, pagbibigyan niya ang hiling nito. Ngunit nanatili siyang walang kibo at pinanood lamang ang papalapit na atake ng Maharlika. Sa isang sigaw, pinakawalan ng Maharlika ang kanyang atake at sinabing ipapadala na niya siya sa kabilang buhay. Nagulat si Darius at agad nakilala ang mahikang iyon bilang ang malakas na wind blade. Sa sobrang tuwa ng mga Maharlika, sinabi nilang ginalit niya si Slate at nagpustahan pa kung ilang piraso abutin ang katawan niya. Idineklara ng Maharlika na ibibigay niya ang lahat habang papalapit ang kanyang atake. Sumisigaw nitong sinabi kay Darius na saksihan ang pagkakaiba ng kanilang lakas. Pagharap sa atake, napansin ng bata na ito ay isang talim na kayang humiwa ng kahit ano. Naisip niyang sa huli, isa pa rin lamang itong mahika para sa mga baguhan. Kaya napagtanto niyang hindi tatalab ang atake dahil sa kanyang resistensya. Nakangiti siyang nagsabi na magiging napakakapaki-pakinabang ng kakayahan ng grimoire. Kung ikukumpara sa mahika ng mga demonyo, sinabi niyang napakababa ng antas na ito. Habang nakabuka ang mga braso, sinabi niyang isa lamang itong simpleng ihip ng hangin. Labis na niyanig ang Maharlika at napasigaw dahil hindi siya makapaniwala sa nangyayari sa arena. Sa tabi niya, lubos ding nagulat si Darius nang makitang pumalpak ang atake. Napasigaw sa gulat ang iba pang mga Maharlika dahil hindi nila maintindihan kung paano ito nakaligtas ng walang dalos. Sinamantala niya ang pagkakataon at tumalon papunta sa Maharlika para simulan ang kanyang ganting atake. Sa matinding gulat, sinabi ng Maharlikang imposible ito habang binubunot ang kanyang sariling espada. Mabilis niyang naihugot ang talim mula sa lalagyan nito para subukang protektahan ang kanyang sarili. Sa isang hampas, pinalo niya ang Maharlika mula sa itaas gamit ang buong lakas niya. Naniga sa gulat ang mukha ng Maharlika kaya't naparalisa siya at hindi na nakakilos. Huminto ang talim ng espada ng ilang pulgada na lang ang layo sa lig niya at hindi siya makagalaw. Habang hawak ang natalong Maharlika, hinayaan niyang nakabaon ang isa pang espada sa sahig ng arena. Nang sandaling iyon, inalerto siya ng kanyang grimoire na may natagpo ang bagong pinagmumulan ng mana. Nagulat siya nang makitang bumubuo ang isang magic circle sa paligid niya na ikinagulat din ng Maharlika. Mula sa lupa, umahon ang ilang kamay ng kalansay at nagsimulang hawakan ang kanyang mga binti. Maya-maya pa'y pilit siyang pinigilan ng ilang kamay at tinanong niya kung ano ito. Nagawa ng isa sa mga kamay na takpan ang kanyang bibig para pigilan siyang magsalita. Saktong dumating ang isang gwardiya at sinabing tumutugon sila sa tawag kanina. Paglapit nito, inakusahan siya bilang ang alipin na humamon sa otoridad ng isang Maharlika. Pinalilibutan ng mga sundalo, sinabi ng kapitan na inaaresto siya sa ngalan ng Diyos. Sinubukan niyang makawala pero halos hindi siya makapagsalita dahil sa kamay sa kanyang mukha. Ipinakita ng kapitan na siya ay isa sa mga banal na gwardiya habang masusing pinagmamasdan ang preso. Pag-iba ng eksena, ipinakita ang Magic Tower bilang isang pangunahing organisasyon ng otoridad. Ipinaliwanag na ang paksyon ng Divine Supremacy ay binuo ng mga piling Maharlika. Dahil nakakulong sa mga kamay, alam niyang madali lang sirain ang kulungang mahika na ito, ngunit naisip niyang ayaw niyang makuha ang atensyon ng mga nakatataas ngayon. Habang nakadikit ang kamay sa kanyang mukha, nagdesisyon siya ngayon na ang pagkakataon. Inipon niya ang kanyang lakas at nagsimulang sumigaw para tuluyan siyang marinig ng lahat. Isinigaw niyang siya ay si Colin Hall, anak ng Marquis, at inutusan silang alisin ang mahika. Lito na nagbulungan ang mga gwardiya kung totoong siya nga ang anak ng Marquis. Gulat siyang tinitigan ni Slate at tinanong kung Colin Hall nga ba talaga ang pangalan niya. Sinabi ng mga manonood na wala namang ibang anak ang Marquis bukod sa kilala ng lahat. Naisip niyang hinding-hindi gagalawin ng mga banal na gwardiya ang sinumang miyembro ng mga Maharlika. Ngayon ay naghihintay na lamang siya at nag-isip kung paano nga ba ito matatapos.
Matapos maakusahan na nagpapanggap na isang maharlika, tinitigan niya ang espadang nakatutok sa kanya. Pagkatapos ay sumugod ang lalaki at sumigaw na nararapat lang sa kanya ang pinakamasaklap na kapalaran. Biglang may dumating na nakatatandang lalaki at isinigaw na maghintay muna ang lahat. Ipinakita ng kanyang malakas na presensya na siya ang sikat na Marquis Darius. Ipinaliwanag ng maharlikang may hawak ng espada na tatapusin na sana niya ang walang galang na bata. Hinawakan ng Marquis ang binata at sinabing binahira nito ng dungis ang pangalan ng kanilang pamilya. Habang pinapanood ang eksena, nanigas ang mga kabalyero at labis na nagulat sa kanilang nakita. Samantala, lubos namang naguluhan ang isa pang maharlika dahil sa hindi inaasahang sitwasyon. Habang hawak ito sa lig, sinabi niyang akala niya ay masosolusyonan ang lahat kung ibibigay siya sa guild. Nang buhatin niya ang binata mula sa lupa, itinaas niya ito sa hangin gamit lamang ang isang kamay. Pagkatapos ay sumigaw siya na sa halip na magbago, inatake pa ng binata si Viscount Slace. Dahil natanto ang kinahinatnan, alam ng binata na nagbunga ng maganda ang kanyang mapanganib na sugal. Sa matatag na tingin, pinanlisikan siya ng Marquis na may malagim na ekspresyon sa mukha. Habang hawak pa rin ang binata, humarap siya para kausapin si Viscount Slace. Humingi ng tawad ang takot na Viscount sa lahat ng gulong ginawa ng kanyang anak. Habang pilit na pinagtatanggol ang sarili, isinigaw ng anak niya na ininsulto muna ng lalaki ang ama niya, pero sumigaw ang Marquis at inutos na manahimik ito agad. Sinabi ng kabalyero na magkakaroon siya ng seryosong usapan kasama ang hangal na yon. Binitiwan ng binata at sinabi ng Marquis sa kanilang maaari na silang umalis lahat. Sa tindi ng galit, isinigaw ng maharlika na hindi nila maaaring palampasin ang lalaking iyon. Nakatutok ang espada, sinabi niyang hindi niya hahayaang may kumuha sa alipin mula roon. Tahimik na pinagmasdan ng binata ang kanilang pagtatalo. Sa determinadong tingin, sumigaw ang maharlika na tatapusin niya ang buhay ng binata roon mismo. Nang walang pag-aalinlangan, sumugod siya dala ang espada papunta sa Marquis. Nang makita ito, tumawa lang ng mahina ang binata. Pagkatapos ay tinanong niya kung kasama ba sa pagbabanta kanina ang ilang mga tao. Mapang-asar niyang ipinaalala na nandoon lang mismo ang pinuno ng teritoryo ng Rain. Pagkatapos ay tinanong niya kung kasama rin ba roon ang mga banal na gwardyang dumating para hulihin siya. Nakangisi niyang tinanong kung nagbabalak bang magsimula ng rebelyon ang maharlika. Nang marinig ang akusasyon, nanigas sa kinatatayuan niya ang maharlika. Nang mabitiwan ng espada, nauutal niyang sinabing hindi niya yon sinasadya. Ikinaway ng kabalyero ang kanyang kamay at sinabing isa lamang iyong malaking hindi pagkakaunawaan. Pagharap sa binata, ipinaliwanag niyang isang pagkakamali lamang ang buong sitwasyon. Humihingi ng paumanhin sa Marquis, inanunsyo ng kabalyero na sila ay aalis na. Humarap naman ang kabalyero sa takot na si Viscount Slace. Sa seryosong tono, nagbabala siya na ire-report niya ang insidenteng ito sa Magic Tower. Pagkatapos ipaalam na sa susunod na dedesisyonan ang kanyang kapalaran, umalis na ang kabalyero. Nang makahinga na ng maluwag, huminga ng malalim ang binata na tila mas kalmado sa naging resulta. Habang umaalis, inutusan sila ng pinuno na i-report ang lahat tungkol sa lalaking nagngangalang Colin. Pagkatapos ay tinanong ng isang babaeng kabalyero kung ang tinutukoy ba niya ay ang anak ng Marquis. Habang naglalakad sa pasilyo, nagtaka siya kung paano nagkaroon ng lihim na anak ang pinuno, pero tiwalang sumagot ang leader at sinabing hindi siya anak ng Marquis. Ipinunto naman ng isa pang kabalyero na nilabanan niya ang mahika, kaya inisip nilang baka nasa ilalim siya ng proteksyon ng Marquis. Sinabi niyang hindi na niya yon madedetalye at inutusan silang bantayan at airport ang bawat galaw ng lalaki. Agad namang lumuhod ang mga kabalyero para pagtibayin na isasagawa nila ang bagong utos. Nag-iba ang eksena sa isang karwaheng bumibiyahe sa isang kalsada sa gubat. Habang naglalakbay sa daan, umalingaw-ngaw ang pagtawa ng isa sa mga sakay nito. Habang tumatawa ng malakas, sinabi niyang napakagaling ng ipinakita ng binata. Sa loob ng karwahe, nanatiling tahimik ang binata habang sila ay naglalakbay. Nakaupo sa tapat niya, pinasalamatan siya ng Marquis para sa kanyang tulong kanina. Naalala niya ang kabayaran para sa kanyang kalayaan. Pagkatapos ay nagtanong ang Marquis kung naranasan na ni Colin na mapasabak sa isang digmaan. Puna niya na ang mga galaw ng binata ay tila katulad ng isang bihasang mandirigma. Dahil sa tanong, naghanda si Colin na isalaysay ang kanyang kwento. Nagsimula siyang magsalita at sinabing isinilang siya sa isang nayon at kalaunan ay ibinenta. Sa pagpapatuloy ng kanyang kwento, sinabi niyang binili siya ng isang maharlika at tinuruan siyang lumaban. Inilarawan niya ang maharlika bilang isang tunay na ama sa kanya. Sa pagbubunyag ng kanyang nakaraan, sinabi niyang hindi niya nakamit ang mga inaasahan ng taong iyon. May determinadong tingin, pinanindigan niya ngayon ay mamumuhay siya ayon sa sarili niyang mga inaasahan. Nang marinig ito, nagulat ang Marquis sa matinding determinasyon ng binata. Nang mapagtanto ang sitwasyon, nasabi niyang sumablay ang mga atake dahil sa simpleng mahika. Habang sinusuri ang binata, pinag-isipan niya ang nakikita niyang malaking potensyal rito. Naniniwala sa kanyang kinabukasan, naisip niyang makakamit ng binata ang sariling mga pangarap nito. Sa sandaling iyon, lumapit ang isang tagapaglingkod at tinawag si Lord Darius upang ipagbigay alam ang isang bagay.
Makalipas ang ilang sandali, tuluyan ng huminto ang pag-ikot ng mga gulong ng karwahe. Pagdating sa isang malaking mansyon, inihayag ng tagapaglingkod na nakarating na sila sa kanilang paroroonan. Habang bumabagtas sa lupain, lumapit ang karwahe sa pasukan ng magandang palasyo. Pagbaba mula sa karwahe, inutusan ng Marquis si Colin na sumunod sa kanya sa loob. Sinabihan niya ang binata na mula sa sandaling ito, hindi na siya isang alipin, ngunit binalaan niya itong hindi ito nangangahulugan ng isang mapayapa at tahimik na buhay. Nang marinig ang babala, sumagot si Colin na ang batas ng mundo ay matira ang matibay. Nakahinto sa hagdanan, binalaan niya itong hanggang doon na lamang ang kanyang tulong. Pagkatapos ay sinabi niyang nakasalalay na mismo sa binata ang paglampas sa susunod na hamon. Sa pagharap sa kanyang tadhana, naghanda ang binata sa mga paparating na pagsubok. Nakangiting lumingon siya at sinabing umaasa siya kay Colin. Pagkatapos ay pumasok na siya sa mansyon, kaya nagtapos ang unang yugto ng kanyang plano. Upang mapanatili ang kanilang kapangyarihan, ang mga Maharlika ay nagpapakasal lamang sa kapwa nila Maharlika para mapanatili ang linya ng dugo. Ang pamilyang Hall ay labis na nahuhumaling sa panginibabaw ng dugo, ngunit may isang eksepsyon. Si Darius Hall ang eksepsyong iyon, na ipinanganak mula sa inang tagapaglingkod. Dahil sa kanyang pinagmulan, humarap siya sa matindi at malupit na panghuhusga. Gayunpaman, sa pamamagitan ng matinding pagsisikap, nagawa niyang umangat sa ranggo ng duke, at naging Panginoon ng teritoryo ng Rhine, isang pangalan na kilalang kilala ng lahat. Pagdating sa kanyang lupain, sinabi niyang wala siyang pakialam kung anuman ang pinagmulan ng isang tao. Habang naglalakad sa pasilyo, iginiit niyang hindi mahalaga sa kanya ang kanilang nakaraan. Dahil para sa kanya, ipinaliwanag niyang sa lugar na ito, ang lakas ay ang lahat. Sa pamamagitan nito, maaari kang makakuha ng yaman, katayuan, at labis na karangalan at paggalang. Pagkahawak sa pinto, sinabi niyang ibibigay niya sa kanila ang anumang naisin nila, pero binalaan niyang nakadepende ito kung may sapat silang kakayahan para rito. Pagkatapos ay direkta siyang tumingin sa bata, at sinabihan si Colin na tandaan itong mabuti. Nagulat ang binata, kaya tinanong niya siya kung totoo nga bang ibibigay niya kahit ano. May determinadong tingin, sinimulan niyang tanungin kung ano ang mangyayari kung hihingin niya ang Lord's Seed bilang kanyang gantimpala, na nag-iwan sa lahat ng naroroon na lubos na nagulat. Nagulat sa kapangahasan, inulit ng Panginoon ang mga salita ng bata, habang pinoproseso ang hinihiling nito. Bigla na lang siyang napatawa ng malakas, dahil nakita niyang labis na nakakatuwa ang buong sitwasyon. May ngiti sa labi, hinamon niya ang bata na subukang kunin ang pwesto kung sapat ang kumpiyansa nito. Sa paglipat sa isang flashback, ipinaliwanag na naniniwala si Marquis Darius sa dalisay na meritokrasya. Dahil sa paniniwalang ito, kinamuhian siya ng mga naniniwala sa panginibabaw ng dugong bughaw. Sa sandaling iyon, isang babae ang lumitaw sa harapan niya at sinalubong siya. Sa pagbaling ng kanyang ulo, malinaw niyang ipinakita ang kanyang pagkadismaya sa hindi inaasahang pagsalubong. Pagkatapos ay sinabi ng kanyang asawang si Katrina at anak nilang si Fried na hinihintay nila ang kanyang pagbabalik. Habang naglalakad sa pasilyo, sinabi niyang wala siyang pinagsabihan, ngunit sumagot ito na may isang munting ibon ang nagbalita sa kanya. May himig ng sarkasmo, nagtanong siya kung talagang isang munting ibon ang nagbalita sa kanya ng lahat. Habang pinapanatili ang pagiging kalmado, tinitigan niya ito ng may kumpiyansa nang walang sinasabing kahit ano. Nagdududa sa kanyang sagot, patuloy niya itong tinitigan habang sinusubukang alamin ang katotohanan. Direktang inaakusahan siya, iginiit niyang may mga espiya itong sumusubaybay sa bawat kilos niya. Siya ang babaeng sumira sa mga pangarap niya, na nagmana ng lahat mula sa mga yumaong magulang nito. Ngayon ay nagpaplano siyang gawing tagapagmana ng Marquis ang kanyang anak na si Fried sa pamamagitan ng manipulasyon. Sa kanyang nakaraang buhay, nahulog siya sa patibong, ngunit tinitiyak niyang hindi na muling mangyayari iyon. May kumpiyansang ngiti, sinabi niyang labis siyang natutuwa na salubungin nila siya. Habang nagpapakilala, sinabi niyang ang pangalan niya ay Colin Hall at ibubuhos niya ang kanyang lakas para sa pamilya. Sa pag-uulit ng apelyidong Hall, nagpakita ang kanyang anak ng matinding panghahamak at pagkagulat. Sa matinding galit, tinanong niya kung sino sa tingin ng bata ang sarili nito para gamitin ang pangalan ng pamilya. Dahil tingin niya rito ay isang hamak na alipin lamang, tinawag niya si Cornell upang agad na ayusin ang sitwasyon. Nang marinig ang pagtawag, sumagot ng ang lalaki sa tabi niya na hinihintay ang kanyang mga utos. Lumingon sa kanya, tinanong nito kung pinapabayaan na ba niya ang pagtuturo sa baguhan. Dahil walang masabi, iniyuko na lamang niya ang kanyang ulo, at tinanggap ang panunumbat ng tahimik. Hawak ng mahigpit ang kanyang espada, naghanda ang binata para tumugon sa hindi makatarungang paratang. May paninindigan, isinigaw niyang natanggap niya ang apelyido mismo mula sa pinuno ng pamilyang Hall. Nakaduro ang kanyang espada, nagtanong siya kung mayroon silang anumang pagtutol sa desisyon ng Panginoon. Sa pagbabala sa lahat, ipinangako niya na balang araw, siya ang magiging Panginoon at paluluhurin silang lahat. Dahil walang masabi, tiningnan lang siya ng masama nito na may halong matinding galit at pagkasuklam. Habang naggangalit ang mga ngipin, bumawi ng tingin ang kanyang anak na may purong pagkamuhi. Dahil natuwa, pinanood lamang ng Panginoon ang buong sitwasyon na may ngiti sa kanyang labi.
Sa gulat, nagtanong ang mga tagapaglingkod kung paano siya nagkaroon ng lakas ng loob na banggitin ang pangalan ng dakilang Panginoon. Nagbulungan ang mga katulong, iniisip na isang malaking kahangalan na makapagsabi ng ganoong mga bagay ang isang alipin ng walang bahid ng takot. Upang makuha ang pansin ng lahat, malakas siyang tumikhim. Dahil dito, tumahimik ang mga tagapaglingkod at tahimik na naghintay ng karagdagang utos. Sa pag-ikot ng kanyang ulo, pinanatili niya ang parehong ekspresyon na hindi natitinag ng tensyon. May pandidiri, nagpakawala siya ng buntong hininga na nagpapakita ng labis niyang paghamak sa sitwasyon. Sa galit na pagsigaw, sinabi niyang ang isang walang kwentang alipin ay hindi dapat mangahas na magsalita. Agad na nagsimulang kunin ng mga tagapaglingkod ang mga armas na nakatago sa malapit, habang naghahanda para sa laban. Lahat sila ay pumosisyon, handang sumugod anumang oras. Pagkatapos ay inutusan niya ang kanyang mga tagapaglingkod na hulihin siya kaagad, kaya sama-sama silang sumugod. Malakas na sumigaw, inutusan ng Panginoon ang lahat na itigil ang kanilang ginagawa. Pagkatapos ay tumayo siya sa harap ng binata, upang protektahan ito mula sa pagsugod ng mga tagapaglingkod. Ibinunyag na totoo ang lahat, iniisip pa niya na hayaang manahin ni Colleen ang kanyang posisyon. Dahil sa lubos na pagkabigla, sumigaw ang kanyang anak habang tinatawag ang mahal niyang ama. Hindi makapaniwala sa kanyang narinig, tinanong niya kung ano ba ang pinagsasasabi ng kanyang ama. Habang pinapanatili ang seryosong ekspresyon, tinitigan niya ang kanyang anak at hindi umaatras sa kanyang desisyon. Nakangiti niyang sinabi na kung ganoon ang sitwasyon, wala na siyang sasabihin pa. Ngunit ipinagpatuloy niya ang kanyang salita na sinasabing, gayunpaman, may isang bagay na dapat isaalang-alang. Ipinunto niya na sa lupain, daan-daang mga tagapaglingkod ang nagtatrabaho ng husto araw-araw. Ngunit binanggit niya, ilan lamang sa kanila ang nakatanggap ng apelyido ng pamilya. Marami roon ang nagsilbi ng maraming taon na naghihintay ng pagkakataong makilala ng Panginoon. Kaya para sa isang baguhan na biglang tawaging isang hall ay isang malaking kahangalan. Sa pagkwestiyon sa desisyon, sinabi niyang hindi niya maaasahan na masiyahan ang lahat. Kaya iminungkahi niya na dapat nila itong dumaan sa isang uri ng pagsubok para patunayan ang kanyang lakas sa lahat. Ngunit kung siya ay mabigo, kailangan niyang umalis ng may kahihiyan. Nakangiti niyang sinabi na wala naman itong malulutas na kahit ano. Sa sobrang galit, sumigaw siya at tinanong kung natatakot ba ang binata. Sa pagsasabing wala itong katuturan, iminungkahi niya na dapat nalang kumuha ang lahat ng pagsubok kung ganoon. Sa pagsasabing ang tagapagmana ay kailangang maging magaling, tinawag niyang isang pagkabigo ang isa. Nagngangalit ang kanyang mga ngipin, isinigaw niyang ito ang unang pagkakataon na napahiya siya ng ganito. Dismayado sa sitwasyon, tumanggi siyang makipagkumpetensya sa mga tagapaglingkod at mga alipin. Hinawakan ng kanyang ina ang kanyang balikat at tinawag ang pangalan niya para pakalmahin ang sitwasyon. Tinitigan niya ang kanyang anak at sinabing paulit-ulit na niya itong binalaan tungkol dito. Ipinaliwanag niyang dapat maging elegante ang isang maharlika, kaya sinabihan niya itong huwag magalit. Pagkatapos ay ipinaalala niya rito na hawak nito ang perpektong kapangyarihan ng pinakadalisay na mahika. Kaya naman, iminungkahi niyang maupo na lang sila at manood mula sa itaas. Kahit labag sa loob, sumang-ayon na lang siya sa sinabi ng kanyang ina. Sa huli, tinanggap ang kanyang plano at nakatakda ang pagsusulit isang buwan mula ngayon. Hanggang sa dumating ang araw na iyon, kailangan niya munang magtrabaho bilang isang mababang utusan. Dahil nakita itong magandang pagkakataon, napagpasyahan niyang gamitin ang oras na ito para pag-aralan ang kanyang mga grimoire. Habang naglalakad sa pasilyo, sinabi niyang tila alam na alam ng binata kung paano pasayahin ang Panginoon. Ipinaliwanag niya ang sitwasyon, sinabing may marangal na prinsipyo ang lalaking iyon at kasalukuyang binabantayan. Nang may maalala, tinanong niya ito at sinabing may isang maharlikang nakahanap sa kanya bago pa siya dumating. Pero isiniwalat niya na iniulat ng samahan ng mga alipin na nanggaling siya sa isang nayon. Habang bumubunot ng punyal, sinabi niyang labis na namumroblema ang Panginoon tungkol sa tagapagmana niya. Kaya sobrang swerte naman na bigla na lang lilitaw ang perpektong taong tulad niya. Habang idinidiin ang talim, tinanong niya kung hindi ba masyadong pabor sa binata ang lahat ng ito. Hawak ang sandata, sinabi niyang may punto si Cornell, pero sakit sa ulo ang mga tao mula sa samahan. Nang ibunyag ang totoo, ipinaliwanag niyang nakipagsabuatan sila kay Slate para manloko ng mga tao. Sa pagpapakita ng nakaraan, tinanong niya kung sa tingin ba ng lalaki ay tatahimik na lang sila. Pagsusuri sa mga pangyayari, napansin niyang pambihira o mas mataas pa ang antas ng kanyang mga galaw. Sa loob ng imperyo, malinaw ang pag-uuri ng lakas ng mahika at husay sa espada. Dahil nakatuon sa mahika, karamihan sa mga maharlika ay hanggang sa panimulang antas lang ang husay sa espada. Samantala, nangangailangan ng mas mataas na antas ng lakas ang mga espesyal na samahan tulad ng mga banal na bantay. Nang matanto ang totoo, naisip niya kung niloko siya ng mga mangangalakal gamit ang maling impormasyon. Dahil napansin niyang nakuha na nito, binalaan niya itong lilinawin niya ang anumang natitirang hinala. Ngumiti siya at sinabing kung isa siyang espiya, hindi niya asintahin ang posisyon ng Panginoon. Walang kaalam-alam, nagtanong si Cornell kung ano ba talaga ang ibig niyang sabihin doon.
Sa pagpapaliwanag ng lohika, sinabi niyang ang layunin ng isang espiya ay ang makapasok. Sa madaling salita, patuloy niya, kung isa talaga siyang espiyang nakapasok dito, iba sana ang plano. Habang nakaturo, inamin niyang asinta talaga niya ang posisyon ng punong mayordomo dahil sa pamamagitan nito, madali niyang malalaman ang lahat ng kahinaan ng amo. Kaya naman nagmungkahi siya na gumawa sila ng kasunduan kung saan pareho silang makikinabang. Dahil alam ang panganib, binalaan siya ni Cornel na magiging kaaway niya ang ibang maharlika dahil dito. Pero sinabi ng binata na malaki man ang sugal, malaki rin ang kapalit lalo't kailangan ng tagapagmana ang Panginoon. Bilib na pagtanto niyang malakas din ang binata bukod sa sobrang talino at determinado. Gayunpaman, nakita niyang napakabuti ng kasunduan kaya nagsususpetsa siya na may panibagong pakulo ito. Habang sumasang-ayon muna sa ngayon, sinabi niyang ihahatid na muna niya ito sa magiging silid niya. May kasamang kumpiyansang ngiti, sinabi lang niya na naiintindihan niya ito at kalmadong sumunod sa kanya. Nag-iba ang eksena. Nagpunta sila sa mas liblib at simpleng lugar ng ari-arian. Pagdating doon, sinabihan niya ang binata na maaari itong pumili ng kahit anong pwestong gusto niya. Ibinunyag na ang mga utusan ay nahahati sa 3 ranggo na itinatag mismo ng senyora. Ang mga utusang mataas ang antas ay nagsisilbi sa pamilya, habang ang mga nasa gitnang antas ay nakatira sa mansyon. Bukod sa kanila, may mga utusan ding gumagawa ng mas mabibigat na trabaho. Sa mga baraks nakatira ang mga mababang utusan at bawal silang pumasok sa mansyon. Nang ipaliwanag ang mga tungkulin, sinabi niyang 3 barya kada araw ang sweldo nito. Pagkatapos ay inihayag niyang oras na para sabihin niya rito ang pinakamahalagang panuntunan sa lahat. Dapat siyang magpakita ng ganap na pagsunod sa mga mas nakatataas na utusan. Sa likod niya, ilang lalaki ang nanonood na may masasamang tingin sa kanilang mga mukha. Nagsimula silang tumawa at nagkatinginan na para bang may pinaplano silang masama. Idiniin niya na ang senyora ang nagpasya sa mga patakaran, at saka siya tumalikod at nagsimulang umalis. May ngiti sa mukha, naglakad siya palayo, at iniwan ang binata ng mag-isa. Habang pinuproseso ang impormasyon, naiintindihan niya ang patakaran tungkol sa tinatawag na ganap na pagsunod na ipinataw nila. Paglapit sa grupo, nagpakilala siya bilang Colin, ang baguhang kararating lang. Nakangiti siyang nagpahayag na nasasabik siyang makatrabaho silang lahat. Pinang-insulto siya, humalakhak sila ng malakas dahil sa sinabi ng binata. Saka sarkastikong tinawag siya ng isa sa kanila na magiging Panginoon, kaya biglang naging mabigat ang tensyon. Sa pamamagitan ng pagturo, sinabi niyang nalaman niyang nakipag-away daw ang baguhan sa senyora. Saka sinabi ng isa pa na tuturuan nila siya kung paano bumati sa mga tao rito. Sa isang mabilis na galaw, ibinasag niya ang boteng hawak niya sa pader. Pinagbantaan niya ang binata at inutusang lumuhod at simulan ang pananampal sa sarili. Inakbayan siya ng pinuno ng grupo at tinanong kung narinig ba niya ng tama ang mga utos. Hinablot siya sa kwelyo at sinabihan ang baguhang bilisan na ang pagsunod. Dahil mabilis na nakakilos, madiin niyang nasuntok ng direkta ang mukha ng utusan. Gulat sa pangyayari, natulala ang 2 pang utusan at hindi maintindihan ang nangyari. Umiikot siya at nagbigay ng isa pang suntok na nagpatilapon sa pangalawang utusan. Bumagsak ang lalaki sa lapag at hindi na makatayo. Tinaas niya ang kanyang kamay at binalaan na kung ganito ang mangyayari, hindi siya magtitimpi. Sa pamamagitan ng huling suntok, tinira niya ang iba pang utusan at gustong-gusto nang makatrabaho sila. Nang ulitin ang sinabi, pinaulanan niya sila ng suntok para ipakita ang kanyang lakas. Galit na galit siyang tinawag ng 2 na isang bastos na bata, hindi makapaniwala sa nakikita nila. Habang sumisigaw na papatayin siya, sabay silang sumugod, ang isa ay may upuan at ang isa ay may bote. Nananatiling kalmado, pinagmasdan lang niya ang 2 lumalapit ng may bahagyang ngiti. Sa pagkakataong iyon, nagdesisyon siyang bunutin ang espada niya bilang paghahanda sa paparating na laban. Sa isang mabilis na atake, tinamaan niya ang unang lalaki kaya nabitawan nito ang sandata sa iisang galaw lang. Nang makita ang kanyang kaibigan na nakahandusay, napatigil sa pag-atake ang isa, nalaking gulat sa nangyari. Sinasamantala ang pagkakataon, tinalon niya ang huling utusang nakatayo pa rin. Gamit ang tumpak na atake, tinamaan niya ang mukha ng lalaki nang may matinding lakas at bilis. Napahagis patalikod ang lalaki at tumilapon, at malakas na bumagsak sa sahig ng baraks. Sa lapag, dumaing ang huling utusan, sinusumpa ang baguhan dahil sa lakas nito. Nang lumapit sa kanya, tinutok ng binata ang talim ng espada niya sa leg ng lalaki. Idiniin niya ang sandata sa kanya, saka tinanong kung kontento na ba ang lalaki sa naging resulta. Habang takot na takot, desperadong isinigaw ng lalaki na, nalubos na siyang nakukontento. Ibininalik sa kaluban ang kanyang espada, sinabi niyang magandang pakinggan iyon, kaya natapos na ang laban. Puno ng galit ang mukha niya, kaya nagsimula na siyang murahin ang binata. Dumampot siya ng basag na bote mula sa sahig at naghandang umatake muli. Sumisigaw na mamatay ang baguhan, sumugod siya dala ang ginawang sandata. Nagpakawala ng buntong hininga ng pagod ang binata, na nagpapakitang sawang-sawa na siya sa buong sitwasyon. Nang gumanti sa atake, nagbitiw siya ng isang hiwa kaya naputol ang braso ng utusan. Naputol ang braso ng lalaki na napasigaw ng matindi dahil sa labis na sakit.
Habang sumisigaw sa sakit ang utusan, kalmado lang niyang pinanood ang nangyayari. Habang nakatingin sa kanya, nagtanong ang binata kung nararamdaman na niya ngayon na makontento siya. Sa ngayon, nakuha niya ang tiwala ni Cornel, pero wala pa ring katiyakan ang mangyayari sa hinaharap. Nagdesisyong maghanda, binuksan niya ang kanyang grimoire, habang nagniningning ang mata niya sa kapangyarihan. Para maprotektahan ang sarili, kailangan niyang pag-aralan ang mahika, at mas maging malakas pa ngayon. Sa isang pagbabalik-tanaw, ipinakitang pinalitan ni Katrina ang mga utusan ng pakasalan niya si Darius. Sa gitna nito, pinili si Cornel bilang mayordomo para bantayan ang bagong kondesa. Mayroon din siyang pribilehiyo na makilahok sa pagpili ng susunod na tagapagmana ng pamilya. Sa nakaraang buhay niya, ang pagkamatay ni Cornel ang naging dahilan ng kanyang pagbagsak. Dahil sa kanyang pagkamatay, tuluyang naipasa kamay ni Katrina sa kanyang anak ang buong kapangyarihan. Habang nagbubuntong hininga, napagtanto niya na kung nabuhay si Cornel, ibang-iba sana ang sitwasyon para sa kanya. Dahil kailangan niya ng mahika, nag-focus siya sa paggamit nito para sa opensa at depensa. Nang hawakan niya ang pahina, sinimulan niya ang ritual para sipsipin ang buong kaalaman ng libro. Agad-agad, nagsimulang dumaloy ng direkta sa kanyang isip ang buong nilalaman ng libro. Habang nakakaramdam ng matinding sakit, walang tigil na dumaloy ang napakalakas na enerhiya sa buong katawan niya. Sa loob ng grimoire, nakita niya ang imahe ng isang kabalyero na nagngangalang Colin Hall. Tinitigan siya pabalik ng imahe ng kabalyero na may mga matang nagniningning sa labis na kapangyarihan. Kinain siya ng enerhiya at inutusan siyang sirain at sakupin ang lahat ng nasa paligid niya. Nang maabot niya ang kanyang limitasyon, napaisip siya kung ito ba ang kapalit ng pag-aaral ng mahika. Sa pag-alala sa nakaraan, may isang babaeng nagturo sa kanya na ipikit ang kanyang mga mata at damhin ang mana. Habang tinitiis ang sakit, inisip niya kung paano madaling nasasanay sa mahika ang mga maharlika. Baka sa mukha ang determinasyon, isinigaw niya na masyado na siyang nasasabik ngayon. Iniunat niya ang kanyang kamay at sinubukang hawakan ang malakas na enerhiyang pumapalibot sa kanya. Puno ng determinasyon, isinigaw niyang magtatagumpay siya kahit gaano pa ito kahirap o kasakit. Sa kanyang seryosong tingin, isinumpa niyang magtatagumpay siya anuman ang mangyari. Bigla na lang umalingaw-ngaw ang isang napakalakas na sigaw sa buong tirahan ng mga katulong. Nagbago ang eksena kinaumagahan kung saan makikita siyang naglalaban ng mga damit sa isang kahoy na timba. Nang sandaling iyon, napansin siya ng isang katulong at tinawag ang pansin ng kanyang kasama. Nang makita nilang lumalapit ang bata, nanatili lang silang nakatayo at pinagmasdan ang paglapit nito. Paglapit niya, naghikab siya at sinabing akala niya ay sasaksakin siya habang natutulog. Habang nakangisi, binalaan niya silang wala rin itong maidudulot na maganda sa kanila. Pagkatapos ay lumabas ang isang status window na nagpapakita ng lahat ng bago at malalakas niyang abilidad. May masayang ngiti, nagdiwang siya at sinabing naging matagumpay ang kanyang pagsasanay. Dahil sa matinding pagod, nagdesisyon siyang kukuha muna siya ng makakain. Biglang dumating ang isang grupo ng mga gwardiya at inutusan ang lahat na tumabi agad sa daan. Huminto ang dalawang katulong para manood, nagtataka kung sila ba ang pangkat ng mga gwardiya. Habang papalapit, isinigaw ng isang gwardiya na yumuko sila kung ayaw nilang mamatay. Hindi sinasadyang humarang sa daan nila ang isang kawawang katulong na may dalang timba. Habang nakatayo sa gitna ng daan, hindi niya napansin ang mga papalapit na gwardiya. Sinigawan siyang huwag lang tumayo doon, at binugbog siya ng isang gwardiya na nagpatumba sa katulong. Dahil sa pagkakabugbog, tumalsik ang tubig mula sa timba papunta sa bota ng vice commander. Sa inis, sinipa niya palayo ang timba at tiningnan ng masama ang katulong na nasa lapag. Galit na sumigaw ang isa sa mga gwardiya na dinumihan nito ang bota ng vice commander. Sa desperasyon, yumuko ang katulong at nagmakaawang patawarin dahil hindi siya tumitingin sa dinaraanan. Yumuko ang vice commander at sinabing kung hindi siya nakatingin, wala itong problema. Nang may ngiti, nagpasalamat siya sa lalaking kakaiba kung tumawa. Habang nakangiti, sinabi niya na hindi magiging ganon kadali ang lahat para sa kanya. Binalaan ng katulong na kung hindi nakatingin ang mga mata nito sa dinaraanan, isinigaw niyang hindi na niya kailangan ito at sinimulan siyang bugbugin ng malala. Habang nakadapa ang lalaki sa lupa, nakakaawang pinanood ng ibang mga katulong ang eksena. Nang mapansin ang mga hagdan, nagalit ang isa sa mga gwardiya at sinigawan ang lahat ng naroon. Puno ng otoridad, inutusan niya ang lahat na lumuhod agad sa lupa, walang palalampasin. Walang pakialam ang binata at inisip lang kung anong disenteng pagkain ang makukuha niya. Bigla na lang sumigaw ang katulong na naputulan ng braso at tinawag ang kuya niya. Habang nakaturo sa binata, sinabi niyang ang batang yon ang pumutol sa kamay niya. May masamang tingin na hinarap siya ng vice commander at tinawag ang bata. Dahan-dahang humarap ang bata sa grupo ng mga gwardiya nang walang ipinapakitang anumang takot. Nakangiti siyang nagtanong kung gusto rin nilang putulin niya ang kanilang mga kamay. Dinilaan ang kamay niya, tinawag siya ng vice commander na isang walang hiyang bata, at sinabing hindi sila katulad ng amo. Habang pinalilibutan ang binata, sinabi niya na ang batas ay mata sa mata, ngipin sa ngipin. Mahigpit na hinawakan ang kanyang espada, sinabi ng binata na bibigyan din niya sila ng pagpipilian.
Nakangiti niyang tinanong kung mas gusto ba nilang panatilihin ang braso nila o ang kanilang ulo. Habang tinatawanan ang sitwasyon, sinabi ng lalaki na hindi sila desperadong makipag-away. Umatras siya at inanunsyo na ipapaubayan niya ang binata sa ibang gwardiya. Habang nagmamasid ng mabuti, hinarap ng binata ang kanyang bago at hindi inaasahang kalaban. Ipinakita na ang lalaki ay si Daku, isang dating kampiyon sa arena. Nagulat ang binata at hindi niya akalaing magkikita ulit sila sa ganitong klaseng lugar. Sa isang alaala, makikita silang dalawa na naglalaro ng board game habang pinapaliwanag niya ang mga panuntunan. Sa panibagong pagkakataon, nagdiwang silang magkasama pagkatapos talunin ang isang higante at mapanganib na halimaw. Pagbalik sa kasalukuyan, napansin niyang binugbog din si Daku ng mga gwardiya kanina lang. Dahil hindi maintindihan, tinanong niya kung bakit nakikialam si Daku at nakikipaglaban para sa kanila. Nang ipinaliwanag ang batas, sinabi ni Daku na kailangang sumunod ng mga mas mababa at kung sino man ang lumabag dito ay parurusahan. Naiinis na nagtanong ang binata kung hindi man lang sila pwedeng magreklamo habang ginagamit sila ng ganito. Dahil hindi alam ang sasabihin, nanatili lang tahimik si Daku habang tumutulo ang pawis. Habang may tipid na ngiti, tila naiintindihan na niya kung ano ang nangyayari sa sitwasyon na ito. Humarang si Daku sa unahan para salagin ang atake na para sana sa katulong. Habang pinapanood ang eksena, nakatitig ng may determinasyon ang lalaking naputulan ng braso. Dahil may espada sa kanyang leg, labis na nagulat ang vice commander sa pangyayari. Nagbabala na wawasakin niya ang mga ganitong patakaran, pinagbantaan niya ang vice commander gamit ang kanyang talim. Naguluhan ang mga gwardiya at nagtaka kung kailan siya gumalaw at kung ano ang nangyari. Dahil sa bilis niya, laking gulat ni Daku dahil nangyari ang lahat sa isang iglap. Pagkatapos ay napagtanto niya na hindi lang basta gumalaw ang binata. Ninakaw rin niya ang kanyang espada. Nauutal sa takot, nagtanong ang vice commander kung kilala ba ng bata ang binabangga niya. Pagkatapos ay sinabi niyang pinili siya mismo ni Fried, ang banal na sugo ng pamilya. Habang naghahanda sa pag-atake, binunot ng ibang mga gwardiya ang kanilang mga espada para simulan ang laban. Habang nanonood mula sa malayo, natakot ang ibang mga katulong sa gulong nangyayari. Kalmado niyang hinarap ang mga gwardiya na bakas ang labis na kumpiyansa at pagiging higit sa kanila. Sa isang mabilis na galaw, tinanggalan niya ng armas ang vice commander na nagpatilapo ng espada sa ere. Sinabi niyang naintindihan niya ito ng bahagya, binalaan niya itong hindi siya pwedeng palagpasin ng walang parusa. Ngunit bago pa niya asikasuhin ito, humarap ang vice commander sa mga gwardiya niya, handang magbigay ng utos. Habang may ngiti sa kanilang mga mukha, naghanda ang mga gwardiya na atakihin ang dating kampiyon. At inatake nila siya, sinabayan ng maraming sunod-sunod na tama mula sa kanilang mga espada. Sa gulat sa eksena, hindi siya makapaniwala sa nangyari. Pagpapasya na kumilos, sinabi niyang tuturuan muna niya ng leksyon ang basurang iyon. Sa lapag, hiniya si Daku ng mga gwardiya at tinawag siyang walang kwenta. Walang pag-aalinlangang tinusok ng isang gwardiya ang kamay ni Daku ng kanyang matalim na espada. Sumisigaw sa sakit, sinabi ng gwardiya na sinayang niya ang tanging pagkakataong mabuhay. Nang sabihan siyang makinig, sinabi ng gwardiya na kung mabibigo siyang muli, mamamatay na siya. Ngunit lumapit ang binata at pinigilan ang pagpapahirap gamit ang mabilis at direktang atake. Sa matinding gulat, hindi makapaniwala si Daku na pinagtatanggol siya ng binata. Matapos atakihin ang dalawang gwardiya, tinalo niya ang mga ito gamit ang sunod-sunod na mabilisang atake. Nang mapansin ang isang butas, umisi ang vice commander nang makita ang tsansang atakihin ang binata. Isinigaw na huwag siyang tatalikod, sumugod siya para tapusin ang laban. Ngunit sa isang mabilis na galaw, nasanggi ng binata ang atake na ikinagulat ng vice commander. Sa di kapani-paniwalang pagkakataon, nanigas ang lalaki, gulat sa bilis at lakas ng binata. Nang tinignan ang kanyang espada, hindi siya makapaniwalang nasira ito ng ganon kadali. Habang tinuturo ang talim, binalaan niya na sa susunod, hindi na ang espada ang masisira. Habang nakapikit, hinihintay na lang ng vice commander ang mangyayari, takot sa paparating na kapalaran niya. Lumalaban ng magkasama, hinarap nilang dalawa ni Daku ang mga gwardiya, ipinapakita ang mahusay nilang teamwork. Habang nag-cruise ang kanilang mga espada, saglit silang nagkatinginan sa kalagitnaan ng labanan. Pagtalon palikod, naghiwalay ang dalawa habang nakakuha ulit si Daku ng panibagong sugat sa likuran. Humakbang siya sa harap at isinigaw sa binata na tumigil na sa pag-ipon ng mas marami pang kasalanan. Kahit dumudugo ang kamay, patuloy niyang hinawakan ang kanyang espada ng may matinding lakas at determinasyon. Natahimik sandali, tinitigan niya ang buong sitwasyon nang walang sinasabing kahit ano. Nagbabala siyang palalampasin niya ito at sinabing ito na ang kanyang huling pagkakataon. Pagsigaw na umalis sila, napaurong niya ang mga gwardiya sa takot. Kinukwestiyon ang kanyang mga ginawa, tinanong niya kung bakit hindi lumaban si Daku gayong siya ang mas malakas. Naiinis, isinigaw niyang wala na siyang sasabihin sa isang taong mamatay na. Inihagis ang kanyang armas, iniabot ni Daku ang sariling espada sa binata para magamit sa laban. Kinuha niya ang espada at sinabing ibibigay niya ang armas sa kanya dahil nagdadala ito ng malas. Ngayong may dalawang espada na, pumosisyon siya, handang labanan ang lahat ng gwardiya.
Tinawag siyang tanga ng Vice Commander bago inilubog sa tubig si Daku na nagmukha siyang hangal. Nakalubog sa tubig, naghirap siyang huminga at hindi makawala mula sa Vice Commander. Humingi ng tawad, isinumpa ni Daku ang sitwasyon habang pilit siyang inilulubog sa tubig. Sinabihang lumaya siya, itinapon siya ng Vice Commander sa lupa ng may panghahamak at galit. Kinukwestiyon ng tenyente, isang gwardiya ang nagtanong kung hahayaan na lang ba talaga siyang makaalis ng ganoon. Nakangiti, inutusan niya silang ikalat ang balita na nagdeklara ng digmaan ang binata at ihiwalay siya. Nakahiga sa lupa, nanatiling walang kibo si Daku, basa ang mukha at nakatingin sa ibaba. Naalala ang tanong, tinitigan niya si Daku, gustong malaman kung bakit hindi siya lumaban. Sa isang ganap na pagbabago ng eksena, lumipat na ang kwento sa dining hall ng mga utusan sa mansyon. Sa hapagkainan, isang magarbo at masaganang pagkain ang inihain para sa lahat. Sa dami ng pagpipilian, ang piging ay isang debosyon sa kataas-taasang Diyos at sa kanyang mga banal na mensahero. Bago kumain, nagdasal ang lahat ng utusan para sa walang hanggang kapayapaan ng Diyos. Nag-uusap ang dalawang utusan. Sinabi ng isa na napanaginipan niyang mapopromote siya bilang senior na utusan. Sa ibang dako, dalawa pang utusan ang nagdasal din ng parehong panalangin bago sila nagsimulang kumain. Habang hinahainan, isang lalaki ang nagpasalamat, inuulit ang panalangin para sa kapayapaan ng mensahero ng Diyos. Sa pila ng pagkain, sumigaw ang kusinero at sinabihan ang susunod na tao na magmadali. Maya-maya, nagulat ang isa sa mga utusan nang makita kung sino ang papalapit. Pagdating sa pila, nakilala siya ng mga utusan at agad na umatras ng tahimik. Nakatayo roon, nagtanong siya kung bakit nakatingin ang lahat sa kanya. Hinarangan siyang kumuha ng pagkain, inilayo ng kusinero ang mangkok gamit ang kanyang kamay. Sumigaw ng malakas, nagbabala siya na ang mga hindi nagtatrabaho ay hindi kakain. Nilingon niya ang kusinero at hindi ito pinansin nang makita ang isa pang grupo ng mga utusan na nakatitig sa kanya. Tawanan sa sitwasyon, sinimulang kutyain at asarin ng ibang mga utusan ang binata. Nalilito, nagtaka sila kung saan inaakala ng binata na pupunta siya ngayon. Pagkatapos ay nakita nila ang bata na papunta sa dining hall ng mga senior na utusan. Naglalakad lampas sa mga utusan, sumigaw siya na tumabi sila at para makaraan siya. Galit na galit sa kanyang kapangahasan, inutusan ng mga senior na utusan ang isang tao na gumawa ng paraan tungkol sa aliping iyon. Hindi naiintindihan, nagtaka sila kung ano ang iniisip niyang ginagawa niya roon. Binaliwala ang lahat, kumuha siya ng isang piraso ng tinapay mula sa lamesa at kalmadong nagsimulang kumain. Paglapit, ipinaalam sa kanya ni Cornel na ito ang kainan para sa mga matataas na ranggong utusan. Naiinis, sumigaw ang isa sa mga utusan at iginiit na parusahan siya agad ni Ginoong Cornel. Nakatitig sa binata, nanatili siyang tahimik sandali habang inoobserbahan ang buong sitwasyon. Sinabing hindi na ito nakakagulat, tinawag niya ito para sumama at ayusin ang mga bagay-bagay. Nalilito, nagtaka ang ibang mga utusan kung iyon lang ba ang mangyayari. Kinukwestiyon ang binata, tinanong niya kung nakalimutan na nito ang tuntunin ng ganap na pagsunod. Mabilis na itinanggi ito, sinabi niyang hindi iyon ang nasa isip niya. Kumakain ng tinapay, sinabi niyang gagantimpalaan siya ng Panginoon base sa kanyang mga kakayahan. Pagkatapos ay sinabi niyang tinatanggap niya ang alok at tutulong siyang sagutin ang mga gastusin. Seryosong nakatingin, sinabi niyang kapalit nito, kailangan niya ng isang napakahalagang pabor mula sa kanya. Kaya hiniling niya sa binata na hanapin ang espiyang nagtatago sa lupain. Bigla silang nakakita ng senyales at nagtaka kung bakit pupunta sa pangangaso ang Panginoon. Pagkatapos ay ipinaliwanag niyang pupunta ang Panginoon sa kabubatan para mangaso at mag-imbestiga. Isinubo ang natitirang tinapay sa kanyang bibig, mainat lang siyang nakinig sa impormasyon. May ngiti sa kanyang mukha, inulit niya ang pangalan ng kabubatan, mukhang interesadong-interesado. Lumipat ang eksena sa isang tiwangwang na daan sa kabubatan. Sa gitna ng kakahuyan, lumitaw ang isang nilalang na may mapupulang mata at mga sungay. Pinapanood ang lahat, umiinom ng tubig mula sa isang maliit na sapa, na natiling alerto ang nilalang. Pagkatapos ay may napansin ang itim na usa na may pulang mata at mabilis nitong nilingon iyon. Doon na, isang ulan ng mga palaso ang mabilis na lumipad papunta sa nilalang. Natamaan, sumigaw sa sakit ang usa habang maraming palaso ang nakabaon sa katawan nito. Nakangiti, pinanood niya ang eksena, naghahanda para tuluyan ng kunin ang kanyang biktima. Paglapit, sinabi niyang nakuha niya ito nang makita ang walang buhay na nilalang sa lupa. Gamit ang isang punyal, sinimulan niyang kunin ang isang bagay mula sa loob ng katawan ng hayop. Gamit ang kanyang paningin, sinuri niya ang item, nagtataka kung ano nga ba yon. Pagkaalis sa core ng halimaw, nakita niyang magagamit niya ito para gumawa ng gamot. Pagsusuri sa item, napagtanto niyang ang core ay napakababa ng ranggo. Gayunpaman, naniniwala siyang hindi ito magiging problema sa paggawa ng mana potions. Pabalik sa palasyo, nagtanong siya kung pwede ba siyang pumasok sa hunting grounds ng mga maharlika. Nakangiti, napagtanto niyang pwede siyang pumasok kung kasama niya ang mga banal na gwardiya. Biglang may sumingit, sinabihan siyang itigil ang ginagawa niya. Galit na sumigaw, sinabihan siya ni Daku na huwag kumilos ng mag-isa sa kabubatan.
Paglingon, tinitigan lang niya si Daku, walang pinakitang reaksyon sa panenermon. Nakangiti, sinabi niyang hihiramin muna niya sandali ang kanyang espada. Kinuha ang armas, ginamit niya ito para tapusin ang nilalang na buhay pa pala. Hindi makapaniwala, pinanood na lang ni Daku ang eksena, labis na nagulat. Idiniin ang espada, tinapos niya ang hayop, dumanak ang mas maraming dugo sa lupa ng kabubatan. Ibinalik ang armas, sinabi niyang ang hayop na iyon ay biktima na ngayon ni Daku. Naiinis, isinigaw niyang hindi ubra ang ganyang klaseng lohika. Ibinabalik ang espada sa kaluban, nagreklamo siya na kailangan niyang makipagtulungan sa isang mababang ranggong utusan. Nalilito, nagtaka siya kung ano ang naisip ni Cornel para bigyan sila ng misyong ito. Sa isang flashback, ipinakita ni Daku ang punyal, sinabing natanggap niya ang misyon mula mismo kay Cornel. Nakangiti, sinabi niyang kailangan nilang dalawang tumulong sa investigasyon at mag-uwi ng pagkain. Pabalik sa kagubatan, nagtaka siya kung bakit ang taong ito pa. Napabuntong hininga, nagdesisyon siyang mas mabuting magtuon na lang muna sa misyon ngayon. Nang handa na ang karne, sinabi ng gwardiya na sanay protektahan sila ng Diyos. Pinupunasan ang kanyang kutsilyo, sinabi ni Daku na umaasa siyang magiging regular na miyembro siya ng mga gwardiya. Bigla siyang may napansin na kakaiba at lumingon, labis na nagulat. Nakaupo sa tabi ng apoy, tinawag siya ng binata at sinabihang magmadali at lumapit. Naiinis, tinanong niya kung ano ang ginagawa ng binata dahil hindi niya maintindihan ang eksena. Sumigaw pabalik, sinabi niyang ang pagkain na yon ay para sa Panginoon. Kumagat, sinabi niyang napakarami nito kaya hindi mapapansin kung kukuha ng kaunti. Inaalok ng isang piraso, sinabihan niya si Daku na kumain din para manatili ang kanyang lakas. Tumanggi, sinabi niyang ang kaaway ng tenyente ay kaaway ng lahat ng mga gwardiya. Nakangiti, ipinaalala niyang kumakain lang si Daku isang beses sa loob ng 3 araw. Isinubo ng sapilitan ng karne sa kanyang bibig, nagtaka siya kung kailan siya muling makakakain. Pagkatapos ay tinanong niya kung kaya ba ni Daku na protektahan ang Panginoon habang nagugutom sa misyon. Nakangiti, sinabi niyang huwag mag-alala dahil hindi niya sasabihin kahit kanino. Kinuha ang karne, nagsimulang kumain si Daku at sinabing para ito sa misyon ng Panginoon. Habang pinapanood ang eksena, napagtanto ng binata na nagpipigil lang pala si Daku sa buong oras na yon. Dahil hindi niya maintindihan, tinanong niya kung bakit sumusunod si Daku sa tenyente kahit na napakalakas niya. Habang kumakagat ng karne, sinabi niyang walang kinalaman doon ang pagiging malakas. Sa pagpapaliwanag ng paniniwala nila, sinabi niyang ang mga maharlika ay pinili bilang mga sugo ng Diyos. Kaya naman naging tagapaglingkod siya sa gitnang uri at isang mapagmataas na kapatid. Sa galit na pagsigaw, sinabihan niya ang binata na huwag paglaruan ang damdamin niya. Ipinagpatuloy niya at sinabing maswerte sila na maging mga tagapaglingkod kaya dapat silang magsipag. Sa seryosong tingin, sinabi niyang isang palusot lang ang kapangyarihang banal. Habang hinahamak ang paniniwala, sinabi niyang tungkol lang talaga ito sa kakayahang gumamit ng mahika. Sa pagkabuwisit, hinamon siya ni Daku na subukang matuto ng kahit isang spell kung ganoon pala kadali. Sa may kumpiyansang tingin, tinanong niya kung ano ang gagawin ni Daku kung tuturuan niya siya. Nagulat sa alok, hindi makapagsalita si Daku, nakatitig lang sa binata ng walang reaksyon. Habang lumulutang sa hangin, tinanong niya si Daku kung alam ba nitong kaya rin niyang gumamit ng mahika. Biglang umalingaw-ngaw ang isang malakas na sigaw na nagpatakot sa mga ibon at kumuha sa atensyon nila. Sa pagkagulat, nagtaka sila kung ano yon, hindi alam kung saan galing ang tunog. Sa ibang lugar, sumisigaw sa sakit ang isang gwardiya habang kinakagat ng lobo ang balikat niya. Pagsabihan silang kumalma, isinigaw ng Panginoon na huwag sirain ang pormasyon sa labanan. Habang nagngangalit ang mga ngipin, isinumpa niya ang sitwasyon habang pinapanood na brutal na inaatake ang mga tauhan niya. Tapos sumugod ang isa sa mga lobo, umatake sa 2 pang gwardiya gamit ang matalas na espada nito. Hindi makapaniwala, nahirapan siya sa sitwasyon, nakikipaglaban sa ilang mapanganib na halimaw na ito. Gayunpaman, sumugod siya at tinamaan ng kalasag ang lobong nasa harap niya. Habang isinisigaw ang pangalan ni Glenn, sinubukan siyang binalaan ng isang gwardiya, pero huli na ang lahat. Sumisigaw, nasa likod mo. Pinalibutan ng 3 lobo ang Panginoon, handa na sa huling atake. Paglingon niya, naisip niya ang panganib pero wala ng oras para makakilos. Sa sabay-sabay na atake, sinugod siya ng 3 lobo at malubhang sinugatan siya agad-agad. Biglang may taong matapang na humakbang sa lupa, dumating para tumulong. Sumisigaw na dumating sila para tumulong, naghanda silang itudla ang kanilang mga palaso sa mga lobo. Sa seryosong tingin, pinanood niya ang eksena, handa nang baguhin ang takbo ng laban. Sa pagharap sa halimaw, naisip niya na ang pagpatay sa isa sa kanila ay makakabuhay sa kanya sandali. Hawak ang pana, nangako siyang hindi niya hahayaang makatakas ang kahit sino sa kanila. Biglang napahinto, napansin niyang pinalilibutan lang siya ng maliliit na lobo. Pagtalon sa gitna nila, pumosisyon siya para atakihin ang pinakamaraming kaya niya. Hindi makapaniwala, napaisip ang Panginoon kung inatake nga ba talaga niyang mag-isa ang buong kawan. Nakangiting sinabi niya na hindi man lang sila makapangaso kung wala ang kawan nila. Habang lumulukso sa hangin, itinudla niya ang mga palaso niya at tinamaan ang 3 lobo ng sabay-sabay.
Paglapag sa lupa, inihanda niya ang sarili sa susunod na pag-atake ng mga halimaw. Sa seryosong tingin, sinuri niya ang sitwasyon at napansin ang kakaiba sa mga lobo. Kahit nakikita nilang patay na ang mga kasama nila, patuloy pa rin silang umaatake ng ganoon katindi. Hindi niya maintindihan at makapaniwala na hindi man lang nila napapansin ang agwat sa lakas. Sa isang eksaktong tira, hinampas niya ang isa sa mga lobo at tumalsik ito. Sa pagkabigla, pinanood ng mga gwardiya ang eksena at namangha sa husay ng binata. Sa asintadong palaso, tinamaan niya sa dibdib ang lobo at tinapos ang halimaw. Pagkatapos ng lahat, sinabi niyang mga halimaw lang sila, madaling talunin. Habang nakatingin sa kawan, nakita niyang may 3 lobo pa ang natitira para talunin. Habang umaatake gamit ang mga patalim, nakagawa siya ng ilang saksak at sabay na sinugatan ang 2 sa mga halimaw. Napabilib ang Panginoon, hindi makapaniwala na natalo niya ang lobo ng ganoon kadali. Sa nakatutok na tingin, naghanda siya para sa huling lobo na buhay pa. Iniwasan ang atake, humakbang siya patabi para makaiwas sa kuko ng halimaw. Huminto sa harapan niya, hinarap siya ng huling lobo, umuungol at handang sumugod. Sa mabangis na tingin, naghanda ang halimaw na ibigay ang huling atake nito. Inatake niya gamit ang kanyang pana, at tumama ng ilang beses gamit ang mga palaso na parang mga estaka. Lumukso sa hangin, bumaril siya ng marami pang palaso, at eksaktong tinamaan ang likod ng halimaw. Sa mabilis na kilos, naghanda siyang tapusin ang lobo sa isang atake. Naglapag ng isang napakalakas na suntok, at ibinagsak sa lupa ang halimaw ng may matinding lakas. Sa sahig, nakatulala ang lobo at hindi na makabangon. Hawak ang kanyang espada, naghanda na siya sa huling atake laban sa halimaw. Pagtatapos sa lobo, ibinaon niya ang isang palaso sa ulo ng halimaw kaya natapos na ang laban. Nagbabala sa binata, sinabihan siya ni Daku na huwag magpakampante sa gubat. Nang may ngiti, kumindat siya at nagbigay ng senyas, sinasabing maganda ang galaw na yon. Sa totoo lang, nakatayo lang doon si Daku, hindi alam kung ano ang sasabihin sa sitwasyon. Lumitaw sa harapan nila, tinanong ng Panginoon kung kanino ba talaga nagsisilbi ang 2. Ipinaliwanag ni Daku na dumating sila para suportahan ang Panginoon batay sa utos ni Sir Cornel. Sa pagkabigla, napaisip siya kung isa lang ba silang reserbang gwardiya at isang tagapaglingkod. Isang gwardiya ang nagreklamo na ang mailigtas nila ay isang malaking kahihiyan. Nalilito, napaisip si Daku tungkol sa matandang babaeng binanggit niya. Hawak ang core, sinabi niyang dahil medium rank ito, sapat na yon. Tapos naghanda na siyang gumawa ng pusyon, sinusundan ang mga hakbang sa libro ng mahika. Tinawag na pasaway ang binata, nainis ang gwardiya sa kayabangan nito. Sumigaw siya at tinanong kung sino ang nagbigay sa kanya ng pahintulot na hawakan ang katawan ng halimaw. Sinabihan siya ng Panginoon na palampasin muna ito, at sinabing misyon nila ang prioridad. Tumalikod siya at sinabing ang tawaging pasaway ay kakaibang paraan para tawagin ang nagligtas sa kanya. Natigilan sa kanyang kapangahasan, hindi nakapagsalita ang gwardiya, at galit na tinitigan ng masama ang binata. Huwag kang magmayabang, sigaw niya habang pinipigilan siya ng mga kasamahan niya. Sa seryosong tingin, sinabi lang ng binata ang pangalan ng gwardiya na si Marvin habang matalim na nakatingin sa kanya. Sa isang flashback, pinagmamasdan ni Marquis Darius ang isang painting sa loob ng kanyang marangyang mansyon. Sa painting ay magkakasamang naroon sina Glenn, Marvin, Sarah, at ang punong mayordomo na si Cornel. Ibinunyag na ang 3 ito ang mga gwardyang mas pinagkakatiwalaan ng Marquis kaysa sa iba. Inaalala ang nakaraan, idinetalye niya na itong 3 ay nagbuwis ng buhay sa mismong gubat na ito. Humihingi ng paumanhin, sinabi ni Daku na bago lang ang binata at hindi pa alam ang mga patakaran. Sumigaw ang babaeng gwardiya na dapat tikumin ng aso ng matandang babae ang bibig nito. Sa pagkalito, napaisip siya kung anong aso ang tinutukoy niya at hindi naintindihan ang pang-insulto. Paglapit, nakilala siya ng Panginoon bilang baguhang nagdeklara na magiging isa siyang Panginoon. Kinikilala ang kanyang lakas, hinarap siya ng Panginoon na may seryoso at nakakakabang ekspresyon. Pero nagbabala siyang kapag hindi itinigil ng binata ang mga ideya niya, pagsisisihan niya yon. Nang walang sinasabi, tumitig lang siya pabalik at hindi nasindak sa banta. Pagpapasalamat sa pagliligtas, sinabi niyang kailangan na nilang umalis dahil may misyon pa silang tatapusin. Biglang umagaw sa atensyon ng lahat ang isang malakas na tunog mula sa madilim na gubat. Lumingon ang lahat, nagulat sa ingay at hindi sigurado kung ano ang nangyayari. Umalinggaw ang tunog ng mga nagliliparang ibon at mabibigat na yabag, senyales na may malaking nilalang na paparating. Maya-maya pa, lumitaw sa harapan nila ang isang kawan ng mga lobo na may nag-aapoy na katawan. Nagulat sa nakita, naghanda ang mga gwardiya para sa paparating na labanan. Habang sumisigaw sa takot, nakilala ng babaeng gwardiya ang halimaw bilang ang nakakatakot at malakas na Blue King. Sa pagharap sa kawan, naghanda ang lahat dahil alam nilang magiging napakahirap ng laban. Sa mabangis na tingin, pinanlisikan ng lobo ang mga gwardiya habang handang sumugod ng buong lakas. Habang naghahanda sa laban, pumosisyon ang mga gwardiya sa isang pormasyon ng labanan kontra sa halimaw. Habang natatakot, hinarap nilang lahat ang Blue King dahil alam nilang magiging napakadelikado ng laban. Tapos biglang sumugod ang lobo at malakas na hinampas ang lupa gamit ang mga kuko nito.
Habang nakapikit ang mga mata, parang nagpopokus ang binata na naghahanda para sa laban. Nagulat ang Panginoon, iniisip niya kung sino ba itong binatilyong pinapanood niyang naghahanda sa laban. Tumalon siya sa harapan para ipagtanggol ang Panginoon, sinasangga ang atake ng lobo gamit ang kanyang espada. Nakangiti niyang sinabi na mukhang nailigtas niya na naman sila. Kasabay ng isang malakas na atungal, naghanda ang higanting lobo para sa nalalapit na labanan. Habang inihahanda ang kanyang espada, isinigaw niya ang pangalan ng teknik na gagamitin niya. Sinalag niya ang malakas na atake, nahihirapang ipagtanggol ang sarili gamit ang kanyang espada. Kahit matapos ang ganting salakay, nanatiling nakatayo ang nilalang at handa pa para sa laban. Narealize niya kung gaano katibay ang kanyang kalaban sa labanang ito. Pagkatapos ay sumugod ang lobo at nagpakawala ng isang mapaminsalang atake papunta sa espadarin. Sa pagtatangkang harangin ng atake, pinagkrus niya ang kanyang mga espada para saluhin ang buong puwersa nito. Kahit na itulak ng malayo, nagawa rin niyang mawala ang puwersa ng atake ng kanyang kalaban. Napagtanto niya na sa kasalukuyan niyang katawan, magiging napakahirap ng mga bagay-bagay, bulong niya sa sarili. Naiintindihan niyang hindi niya ito magagawa gamit lamang ang kanyang espada. Nang may dumating na isang grupo, nagtanong ang isang babaeng mandirigma kung kailangan niya ng tulong. Lumingon ang nilalang, maingat na binabantayan ang mga bagong mandirigma na dumating. Nakaposisyon para sa labanan, naghanda silang harapin ang dalawang higanteng halimaw. Nagtanong ang isa sa mga lalaki kung anong gagawin nila dahil lumala ang sitwasyon, pero sinabi niya sa grupo na huwag mag-alala dahil mga sunod-sunuran lang sila ng hari. Patuloy siyang nagpaliwanag na sumusunod lamang ang mga lobo sa utos ng kanilang hari. Nagulat sa plano, nagtanong ang nakatatandang mandirigma kung lalabanan ba nila ang hari. Sinabi ng isa na imposible ito dahil kahit ang elite ng imperyo ay hindi ito magawa. Nang may tiwalang ngiti, sumagot siya na malalaman lang nila ito kapag sinubukan na nila. Dahil sa paniniwalang kabaliwan ito, sinabi ng binata na tuluyan na siyang nasiraan ng bait. Sinabi ng babaeng mandirigma na ang paglaban ang tanging paraan, pero magiging mahirap na maabot ang target. Doon na may lumapit na isang lalaki at sinabing hindi na yon kakailanganin. Tiniyak niya sa kanila na may isang pagkakataong darating sa lalong madaling panahon. Tuminala ang higanting lobo, naghahandang magpakawala ng isang napakalakas na alulong. Sa utos nito, sumugod ang pangkat ng mga halimaw papunta sa buong grupo. Nang makita ang pag-atake, inutos ng nakatatandang lalaki na maghandang humarang, pero hiniling ng mandirigmang nakabalabal na manatiling kalmado at maghintay. Habang pinapanood ang pagsugod, sinabihan niya silang palapitin pa ang mga kalaban. Naiinis ang isa sa mga lalaki, pero sinabi ng matanda na sundin ang mga utos. Kahit atubili, tila sumasang-ayon ang mandirigmang si Glenn sa mapanganib na plano. Tinawag ang batang si Daku at inutos sa bata na sumama sa kanya ngayon. Tinanong niya ang mandirigma kung gusto ba nitong maging isang kapatid na maipagmamalaki niya. Dahil may naalala, ibinulong na lamang ng bata sa sarili ang pangalang Erika. Habang papalapit ang pangkat, sumigaw ang pinuno para magbabala na dumating na ang kalaban. Naghanda ang lahat sa laban habang pumunta sa unahan ang kapitan, pero isinigaw niya sa lahat na hindi pa ito ang tamang oras. Ipinipilit ang estratehiya, inutusan niya silang palapitin pa ang mga lobo ng husto. Habang lumalapit ang mas malaking lobo, sinabi niya sa kanilang maghintay pa ng kaunti. Nang tuluyan ng sumugod ang nilalang, isinigaw niya na ngayon na ang oras para kumilos. Sa pagbibigay ng utos, sinabihan niya si Kapitan Glenn na gamitin ang kanyang proteksyon para harangin ito. Ginamit ng kapitan ang kanyang sining at lumikha ng harang laban sa mga pag-atake ng pangkat. Pagkatapos nito, isinigaw niya kay Marvin na itulak palayo ang mga kalaban gamit ang kanyang espesyal na atake. Naghanda si Marvin habang isinisigaw ang pangalan ng kanyang malakas na pag-atake ng espada. Sa kanyang paghampas, nagawa niyang tamaan ng direkta ang mga nilalang sa unahan. Para tapusin, inutusan niya si Sarah na gumawa ng daan gamit ang kanyang Phantom Blade. Inihanda ni Sarah ang sarili at isinigaw ang pangalan ng kanyang malakas na sining ng espada. Sa isang hampas lang, nagawa niyang tamaan ang ilang kalaban ng sabay-sabay. Bumilib ang pinuno nang mapagtanto niyang alam nito ang mga kakayahan ng lahat. Tinawag niya si Daku at sinabing oras na para sumugod silang dalawa. Habang nakikipaglaban, binalaan ni Sarah ang bata na huwag makialam. Nalilito si Daku at nagtataka kung ano ang pinagsasabi niya. Sabay silang sumulong, tinabig ang kawan ng mga lobo at gumawa ng daan. Pinaliwanag niya na nanginginig ang hari kapag nakakakita ng walang takot na kalaban. Idinagdag niya na ganito rin kumilos ang mga tao. Nalilito pa rin ang batang mandirigma kaya tinanong niya kung anong ibig sabihin nito. Sinabi ng hari na hindi siya pwedeng umatake, pero sumagot siya na may iba pang mga paraan. Doon na na-realize ni Daku ang totoo at napaisip kung gagamit na ba siya ng mahika ngayon. Nakafocus ang kanyang enerhiya, naghanda siyang pakawalan ang kanyang buong kapangyarihang mahika. Nang manumbalik ang kanyang mana, tuluyan na niyang ginamit ang Ice Lotus na spell. Tumama ng direkta ang kanyang atake at nag-iwan ng maraming sugat sa malaking lobo. Nagulat si Daku dahil hindi niya inakalang kaya palang gumamit ng mahika ng lalaki. Kahit malubhang nasugatan, nanatiling nakatayo ang halimaw at hinarap ang kalaban nito. Tinanong niya ang nilalang kung gusto pa nitong lumaban.
Ipinapakitang hindi ito susuko, naghanda ang lobo para sa isa pang atake. Pagtalon sa ibabaw ni Daku, binigyan niya ng buwelo ang bata para umatake. Sumugod ang binata, tumatakbo palapit sa ulo ng higanteng lobo. Nang makita ang pagkakataon, isinigaw niya kay Daku na umatake ng buong lakas. Sinabi niyang tapos na ang laban, habang naghahanda ng pag-atake gamit ang kanyang enerhiya. Gamit ang isang magic circle, nagsummon siya ng isang higanteng kabalyero na may espada. Kaharap ang halimaw, naghanda ang kabalyero na ibigay ang huling atake. Gayunpaman, naghanda ng sorpresang atake ang halimaw gamit ang mga mata nito. Nagpakawala ng patirada, sinubukan ng lobo na kontrahin ang huling atake ng kabalyero. Nang tamaan ng mapaminsalang atake, tuluyang nahati sa dalawa ang halimaw. Matapos sumabog, nagtransform ang katawan nito sa dose-dosenang mas maliliit na nilalang. Lumapag siya sa ulo ng halimaw na nagsimula ng madurog. Nang makita ito, sinabi ng kanyang kasama na hindi ito maaari. Hawak ang isang kristal, na-realize niyang talagang ang nakakagamit ng mahika ang bata. Doon na may lumapit na grupo sa kanila at nagtanong kung ayos lang sila. Nagpasalamat siya sa kanila, sinabing gumana ang plano dahil sa tulong nila. Habang naglalakad, muntik nang matapakan ng paa niya ang mga piraso ng kristal sa lupa. Yumuko siya para pulutin ang isang piraso at nagkomento tungkol sa bata. Tumatawa, sinabi ng isang lalaki na pinaalala ng bata ang kapitan noong kabataan nito. Tinanong niya kung sinong kapitan at sumagot ang lalaki na ang Marquis. Sinabi niya na sabay silang nagsilbi at nagtanong kung hindi ba nito alam. Mukhang naiinis, halatang iritado siya sa usapan. Tinuturo siya, sumigaw siya na tama na yon para sa araw na ito. Sumigaw siya na ang pangalan niya ay Daku at sinabihan itong tandaan itong mabuti. Tinitigan niya ang bata, tuluyang napanganga sa mga narinig niya. Pabulong na nagpaliwanag ang isa sa mga lalaki na tinatawag ni Sarah ang madam na matandang babae. Gulat na sumigaw siya at tinanong kung talagang tinatawag niya itong matandang babae. Habang sinusugod siya, nagtanong siya kung anong parte daw sa kanya ang mukhang matanda. Sumigaw siya na isa siyang dalaga, pero sinabi nitong nakakaawa yon. Tapos ay sinakal niya ito habang tinatanong kung anong kasasabi lang niya. Habang pinapanood ang buong gulo, nanatiling tahimik na lang ang isa pang binata. Inaalala ang isang sandali sa nakaraan, ipinakita silang nag-inuman at nagdiriwang ng magkakasama sa isang bar. Bumalik sa kasalukuyan, may lumapit na kabayo sa maingay na grupo. Nakasakay sa hayop, tinanong ng isang lalaki kung tungkol saan ang lahat ng gulong ito. Lumingon ang grupo at nakilala ang pagdating ng Young Master na si Fried. Nang makita kung sinong dumating, napalingon ng maigi ang dalawa. Patuloy siyang nanonood sa eksena na may napakaseryosong mukha. Lumuhod ang lahat at humingi ng tawad sa gulong ginagawa nila. Nanliit ang kanyang mga mata, nagtatanong kung ano ba talagang nangyayari roon. Nakaluhod na ipinaliwanag ng lalaki na inambush sila ng mga halimaw habang nag-imbestiga. Sa pagpapatuloy ng kanyang ulat, sinabi niyang iniligtas ng dalawang binata ang buong grupo. Tumingin si Fried sa isa pang binata, nagtataka kung anong ginagawa niya rito. Nakangiting hinugot niya ang sandata na nakabaon sa katawan ng bumagsak na halimaw. Iminungkahi ng lalaki na isama silang dalawa, at sinabing mayroon silang malaking potensyal. Ipinakita na ang layunin ng binata ay makuha ang posisyon ng Panginoon. Ang kanyang ama, na alam ito, ay maglalagay sa kanya sa dehadong posisyon sa laban para sa paghalili. Nang may tensyon sa mukha, sinuri niya ang sitwasyon sa kanyang harapan. Nakatitig siya sa eksena na nagpapakitang may napansin siya. Pagkatapos ay sinabi ng isa pang binata, tama, na tila may naisip na ideya. Isang ngisi ang namuo sa kanyang mukha. Tila nakahanap na siya ng solusyon sa problema. Pagdating lula ng kabayo, nakilala niya si Daku at agad na tinanong kung sino ang bago nitong kasama. Inakusahan niya ito ng paglabag sa mga patakaran dahil nasa hunting ground sila. Tinawag na walang kwentang lalaki, nanatili siyang tahimik at walang anumang reaksyon. Pagkatapos ay tinukso niya ito, binanggit kung ano kaya ang iisipin ng kapatid nitong si Erika kung makikita siya ngayon. Tumalikod siya at sumagot na mas mabuti na yon kaysa maging isang pabigat na walang magawa kung wala ang kanyang mommy. Lumingon siya at binati ang maharlika at tinawag itong isang ganap na talunan. Sa gitna ng kaguluhan, tumawa ang isang babae sa pang-insulto at pinagsabihan siya ng lalaki sa tabi niya. Galit na galit sa pang-insulto, sumigaw siya at tinanong kung ano ang sinabi nila sa kanya. Kalmado pa rin niyang ipinaliwanag na hindi lumuluhod ang mga tao dahil bumilib sila sa kanya. Samantala, matamang pinapanood lang ng grupo ng maharlika ang eksena. Idinagdag niya na ito ay dahil ang kanyang ina ay isang makapangyarihang kondesa. Sa pag-insulto sa maharlika, sinabi niyang ang sarap sigurong mag-utos sa mga tao dahil sa mga magulang mo. Sinabi ng maharlika na madali niya itong mapapatay, ngunit sumagot lang siya na totoo iyon. Pero idinagdag niya na para mapatay siya, kailangan muna nitong magpaalam sa kanyang mommy. Sa pagtatapos ng pang-aasar, sinabi niya na hingin muna ang pahintulot nito para patayin ang alipin. Nagngangalit ang mga ngipin sa galit, tuluyan ang naubos ang pasensya niya sa pang-udyo. Sumisigaw sa galit, inutusan niya ang kanyang mga tauhan na hulihin siya ng oras na yon. Nang sandaling iyon, may mga kadenang lumitaw mula sa lupa at mabilis na tumungo sa kanya.
Gayunpaman, nanatili siyang hindi gumagalaw, pinapanood lang ang mga kadenang palapit. Mabilis siyang inabot ng mga kadena at pumulupot ito sa kanyang mga kamay at braso. Tuluyang hindi makagalaw, iginapos siya ng mga kadena ng mga aninong nilalang. Isa sa mga nilalang ay lumapit mula sa likod at itinutok ang isang talim sa kanyang leeg. Sa gulat, sumigaw ang isa sa mga lalaki na sila ang kinatatakutang mga talim ng imperyo. Pagkatapos ay ipinaliwanag ng babae na sila ay isang grupo ng mga asasin mula sa pamilya Williams. Sa ibang dako, inuutusan ng mahalikang babae ang kanyang puwersa na may napakaseryosong tingin. Pagbalik sa eksena, sinabi ng isa sa mga nilalang na hindi dapat ito gawin ng batang Panginoon. Nagbabala naman si Daku na hindi nila ito pwedeng gawin dahil naroon sila sa utos ni Cornell. Lumingon ng naiinis, tinanong ng mahalika kung susubukan din ba siyang suwayin ni Daku. Dahil hindi alam kung paano sasagot, nanatiling tahimik ang lalaki sa harap ng banta. Sa pagwawalang bahala sa lahat, tinawag lang niya ang pangalan ng kapitan na kasama niya, si Glenn. Kahit bihag na siya, sinabihan niya sila na huwag mag-alala at iulat na lang ang mga nangyari. Napagtanto ng grupo na sinusubukan niyang siguraduhin na makakatakas sila. Sinabi ng babae na hindi sila pwedeng kumampi at kailangan na nilang umalis ng tahimik. Wala nang ibang magawa, sumang-ayon ang nakatatandang lalaki at naghandang umatras. Habang hinihiling na umalis ang mga mahalika, tumalikod sila at nagsimulang lisanin ang lugar. Ngayong mag-isa na lang, tinanong siya ng mahalika kung naintindihan na ba nito ang kanyang lubos na kawalan ng kapangyarihan sa sandaling iyon. May ngiti sa kanyang mukha, sumagot siyang kung papatayin din naman siya nito, tapusin na lang niya agad. Natuwa sa sitwasyon, nagsimulang tumawa ang mahalika sa kanyang naging sagot. Binulot ang kanyang espada at sinabing may naisip siyang isang napakagandang ideya. Pagkatapos ay tinawag niya si Daku, nagulat habang pinapanood ang eksena. Nakatitig sa binata, nagbabala siyang lahat ng kilos ay laging may kasamang mabibigat na responsibilidad. Inihagis niya ang isang espada sa lupa, at inutusan si Daku na pulutin ito agad. Sumunod, inutusan niya si Daku na gamitin ang espada para patayin ang alipin. Nabigla sa utos, tinanong ni Daku kung ano ang ipinapagawa sa kanya. Nangako ang mahalika na kung susunod siya, kakalimutan niya ang lahat ng nangyari roon. Sa pag-alala sa nakaraan, lumipat ang eksena sa isang kampo ng mga Orsi matapos ang isang pananakop. Tumanggap ng isang malakas na suntok, tumalsik siya sa gilid dahil sa tindi ng pag-atake. Nakahandusay sa lupa, humarap siya sa dalawang Orsi na nakatayo sa kanyang harapan. Gamit ang kanyang espada bilang suporta, nahihirapan siyang bumangon mula sa lupa. Humarap sa pinuno ng mga Orsi, tinawag siyang isang napaka-nakakaawang tagapagligtas. Pagtingin sa mga bilanggo, sinabi ng pinuno na handa siyang pakawalan silang lahat. Ngunit para magawa iyon, kailangan niyang patayin ang kasamang si Daku gamit ang kanyang sariling mga kamay. Nang sandaling iyon, lumitaw ang malubhang sugatang si Daku, malay pa rin at nakatingin sa kanya. May malupit na ngiti, tinanong ng Orsi kung ano ang kanyang magiging pinal na pasya. Mahigpit ang hawak sa kanyang espada, tila nakagawa na siya ng isang mahirap na desisyon. Pagkatapos ay bumangon siya at humarap kay Daku na hawak ng Orsi. Nagsimulang maglakad, kinakalagkad niya ang dulo ng kanyang espada sa maalikabok na sahig. Nang sandaling iyon, naalala ni Daku na ang araw na mamatay ang kanilang ama ay kaarawan ni Erika. Sa alaala ring iyon, niyayakap at pinapatahan niya ang nakababatang kapatid na si Erika. Pagkatapos noon, namatay ang kanilang ina at naging mga alipin silang kinuha ni Darius. Sinabi rin ni Daku na ipinadala si Erika sa mansyon ng mga William pero magiging ligtas siya. May luha sa kanyang mga mata, nagmakaawa siyang alagaan si Erika bilang kapalit niya. Nagbabala rin siya na huwag itong masyadong palayawin dahil lagi na itong mapili sa pagkain. Habang umiiyak, nakiusap siyang sabihin kay Erika na ang kanyang kuya ay isang kabalyero. Nakatingin sa kanya, humingi lang ng tawad ang kanyang kaibigan para sa mahirap na desisyong ginawa nito. Pagbalik sa kasalukuyan, nakatayo na si Daku na may hawak na espada sa kanyang kamay. Nakakadena pa rin siya ng mga nilalang, ngunit hinaharap niya ang lahat ng may matinding determinasyon. Mahigpit ang hawak sa puluhan ng espada, tila nanginginig si Daku habang gumagawa ng isang mahirap na desisyon. Nang makita ang pag-aatubili, naiinip na tinawag ng maharlika si Daku. Sumigaw siya at tinanong kung ano pang hinihintay ni Daku para sundin ang kanyang utos. Bilang tugon, sinabi ni Daku na hindi niya kayang patayin ang lalaking nagligtas sa buhay ng lahat. May halong pang-insulto, kinuwestiyon lang ng maharlika ang kanyang sagot. Pagkatapos ay tinukso niya ito, tinatanong kung ano ang iisipin ni Erika kapag nalaman nitong pinabayaan niya siya. Nabigla sa banta, sumigaw si Daku na hinding-hindi niya gagawin ang bagay na yon. Ibinunyag ng maharlika na nakarinig siya ng balita tungkol kay Erika at tinukso ito ng isa pang tanong. Ibinunyag niya na para mabili ang espada, lumiban si Erika sa pagkain at hinimatay dahil sa pagod. Nang marinig ang balita, tuluyang nanigas at na-shock si Daku. Pagkatapos ay nagbabala siya na kung balak pa rin siyang pabayaan ni Daku, wala na siyang dahilan para protektahan ito. Sa pagtatangkang pigilan siya, desperado niyang isinigaw ang pangalan ng batang Panginoon. Habang napaluhod, desperado siyang nagmakaawa na iligtas ang kanyang kapatid na babae.
Habang pinapanood na umalis ang Maharlika, nanatili lang nakatingin si Deku, walang magawa. Lumingon pabalik, inutusan niya si Deku na tuparin ang kasunduan at tuluyan na itong patayin. Habang bihag pa rin, tinanong niya kung talagang may lakas ng loob na si Deku na patayin siya ngayon. Nang sandaling iyon, nagsimula siyang tumawa ng malakas sa buong hindi kapanipaniwalang sitwasyon. Naiinis sa reaksyon, tinanong ng Maharlika kung ano ang nakakatawa. Sumagot siya na hindi siya kailanman mapapatay ng isang duwag na mas mababa pa sa asong kalye. Dahil hindi naintindihan, pinanood lang ni Deku ang eksena na may labis na pagkalito sa mukha. Iminungkahi niya sa Maharlika na paglabanin sila hanggang kamatayan bilang kapalit nito. Nalilito, sinusubukan ng Maharlika na intindihin kung ano ang naiisip niya sa mungkahing iyon. Maya-maya, isa sa mga nilalang ang lumapit sa kanya at idiniin ang talim nito sa kanyang leeg. Nang mapagtanto ang sitwasyon, sinabi ng Maharlika na natatakot siya sa mga talim ng imperyo. Dahil naging kawili-wili ang lahat, iniutos niyang magsimula na ang laban sa pagitan nilang dalawa. Nang sandaling iyon, bumagsak ang mga kadena sa lupa, at tuluyan na siyang nakalaya. Kumuha siya ng espada, at pumosisyon para labanan ang kaibigan niyang si Deku. Bilang paghahanda sa atake, agad na pumosisyon si Deku para dumepensa. Hindi makapaniwala, tinanong niya si Colin kung seryoso ba talaga siya. Pagkatapos ay ipinaalala ng Maharlika ang kanyang kapatid na babae upang hindi siya mag-atubiling lumaban. Pagtalon niya para umatake, sumigaw siya na huwag nitong palulungkutin ang kapatid niya. Sumugod siya ng buong lakas at sinubukang tumira pero naiblock ito agad. Nang maramdaman ang bigat ng atake, nanatili siyang nakatayo ng matatag para hindi mapaatras. Sa isang mabilis na galaw, gumanti siya ng atake na nagpabagsak sa kanyang kalaban sa lupa. Napagtanto niya na ang atake ng kanyang kalaban ay napakabilis at tumpak. Tumalon siya sa ere, at naghanda ng isang malakas na atake ng espada laban sa kaaway. Nang magsalubong ang mga espada, umalingaw ang lakas ng banggaan sa buong gubat. Habang nakadiin sa kanyang karibal, tinanong niya kung bakit nito ginagawa ito ngayon. Sumagot siya na patawad pero wala rin siyang balak na mamatay. Tigib ng galit ang mga mata, naghanda siyang baliktarin ang sitwasyon. Sinasamantala ang pagkakataon, nagpakawala siya ng malakas na atake na nagpalipad sa kalaban, pero nakatalon ito palayo para makabuo ng sapat na distansya bilang paghahanda sa susunod na galaw. Tinaas niya ang kanyang kamay at nagbabala na 3 tira lang ang kailangan para tapusin ang lahat. Sinabi niya na tatapusin niya ang laban na ito gamit ang 3 atake lang. Humanga sa kanyang katapangan, pinagmasdan niya ang kumpiyansa ng kalaban. Sumigaw siya na hindi niya kailangan ng 3 dahil tatapusin niya ito sa loob ng ilang segundo. Napanatili ang focus, hinarap niya ang kalaban ng may matinding determinasyon. Nang mapansin ang kanyang kumpiyansa, napangiti ng bahagya ang kanyang kalaban. Mula sa di kalayuan, pinapanood ng mabuti ng isang lalaki ang laban sa pagitan nilang dalawa. Sa unang hakbang, mabilis na sumugod ang isa sa kanila para umatake. Kasunod nito, sumugod na rin ang isa para hindi mapag-iwanan. Habang nasa ere, pareho silang naghanda para umatake ng sabay. Sinabi niya pagkatapos na hindi niya pababayaan ang mga kasamahan niya kahit anong mangyari. Habang magkadiit ang kanilang mga espada, matalim nilang tinitigan ang isa't isa ng malapitan. Sa sandaling iyon, isang alaala ang lumitaw kung saan isang nakabalabal na figura ang nagsabi ng parehong bagay. Dahil nabigla sa alaala, tuluyang nagbago ang kanyang ekspresyon sa gitna ng labanan. Gamit ang mabilis na footwork, nagawa niyang sirain ang balanse ng kanyang kalaban. Biglang sumulpot mula sa kung saan, 2 kalansay na figura ang gulat na nanonood sa sitwasyon. Nang mapagtanto ang banta, pumwesto silang dalawa ng magkatalikod. Pagkatapos, sabay silang gumawa ng isang umiikot na atake na tumama sa lahat ng nasa paligid nila. Sa pol ng atake, napasigaw sa sakit ang 2 pang lalaki. Nang maramdaman ang impact, nagtaka siya kung ano ba ang nangyayari sa paligid niya. May seryosong mukha, sinubukan niyang intindihin kung saan nanggaling ang lahat ng kapangyarihang iyon. Habang patalon sa kanya, naghanda ang mandirigma ng pababang atake ng espada. Sa isang sigaw pandigma, ibinagsak niya ng buong lakas ang kanyang espada sa kabalyero. Sa pagharap sa atake, naghanda ang lalaki na gumanti ng may parehong lakas. Iniabot ang kanyang kamay at nagawa niyang salagin ang espada bago pa siya tamaan. Sinabi niya na talagang marunong lumaban ang kalaban pero hindi iyon magiging sapat. Ngumiti siya ng may kumpiyansa at naghandang ipakita ang tunay niyang lakas. Pagkatapos ay sumigaw siya sa mandirigma na huwag siyang maliitin kahit saglit. Sa pagpapakawala ng counterattack, tinamaan niya ang kanyang kalaban at napalipad ito. Pagbagsak sa lupa, napansin niyang napaliligiran siya ng ilang nakabalabal na figura sa gubat. Laki ang mga mata, napagtanto niya na may mga bagong dumating na kaaway. Sumigaw ang lalaki na huwag na silang makialam sa labanang iyon. Pero binaliwala ang babala, naghanda ang 2 figura para umatake gamit ang kanilang mga armas. Sumigaw siya na siya ang tatapos sa kalaban. Pinagmasdan ang lahat ng galaw, pinanatili niya ang isang seryosong ekspresyon. Sumigaw ng buong lakas at nag-ipon siya ng napakalaking enerhiya sa kanyang kamay. Maya-maya, isang malaking bilog ang nabuo sa kalangitan, kaya nakuha nito ang atensyon ng lahat. Napatingala siya at nagtaka kung ano ang pormasyong iyon.
Habang nababalot ng enerhiyang iyon, na-detect ng system ang isang mahikang kapangyarihan. Napangiti ng bahagya at nagbabala siyang magiging napakakomplikado ng mga bagay-bagay. Nang tingnan niya ang kanyang stats, napansin niyang dumodoble ang kanyang magic power at mana sa bawat level. Nagtatanong sa system, nagtaka siya kung bakit hindi niya kakayaning hawakan ang kapangyarihang iyon. Hawak ang mga kristal, sinabi niya na malalaman lang niya ang totoo kung susubukan niya. Galit na sumigaw at sinabi niyang ipapakita niya sa kanila ang totoong pagkakaiba sa lakas. Pagkatapos ay nagpakawala siya ng isang malakas na atake habang naghahanda namang gumanti ang mandirigma. Mula sa lupa, isang pader na yelo ang umusbong na tuluyang humarang sa atake ng kabalyero. Dahil protektado ng kanyang harang, hinarap niya ang kaaway ng may matatag na tingin. Sumabog ang atake ng kaaway pagtama nito sa harang na yelo. Gulat na gulat, nagtaka siya kung mahika ba yon o guni-guni lang niya. Tumilapon patalikod, sumigaw siya at hindi makapaniwala sa nangyari. Sakay ng kanyang kabayo, pinanood niyang in-neutralize ng mga tipak ng yelo ang kanyang atake. Matinding pagkalito, nagtaka siya kung bakit may yelo sa ganitong lugar. Itinukod ng matatag ang kanyang mga paa, at tinanong kung iyon lang ba ang kaya ng kalaban niya. Tinitigan ng masama ang kabalyero, walang pag-aalinlangang tinawag niya itong isang talunan. Hindi makapaniwala, nagtaka ang mga lalaki kung paano niya nagawang mabuhay sa atake na yon. Nabigla sa sitwasyon, maingat niyang pinagmasdan ang nangyayari. Tumanggi siyang maniwala at sinabing tiyak na may daya rito. Sumisigaw sa galit, sinabi niya na imposibleng makagamit ng ganyang mahika ang isang alipin, pero nanindigan siya at sinabing hindi siya matatalo rito. Maya-maya pa, nagbabala ang system na hindi na magagamit ang mahika dahil sa kakulangan ng mana. Nang hina, sumandal siya sa kanyang espada para hindi matumba. Kahit nahihirapan, pilit niyang nilalabanan ang matinding kapangyarihan ng kaaway. Napabulong na lang siya ng buwisit at sapol siya ng atake ng kalaban. Habang nilalamon siya ng enerhiya, sinubukan niyang intindihin kung ano ang nangyayari. Nilabas ang lahat ng kapangyarihan, sumigaw ang kabalyero na tuluyan na siyang mamatay. Isang napakalaking enerhiya ang pinakawalan patungo sa mandirigma. Tinamaan ng pagsabog, napasigaw siya sa sakit dahil sa lakas nito. Napuruhan, nagtaka siya kung ito na ba ang katapusan para sa kanya. Nalulungkot siya na nangyayari ito kung kailan nagkaroon siya ng pagkakataong magsimula muli. Lumabas ang isang babala na nagsasabing maaaring mawala sa kontrol ang mahika kapag ginamit ito ng walang mana. Napapasigaw siya na hinding-hindi siya mamamatay habang nababalot siya ng apoy. Pagkatapos ay binalot ang buong katawan niya ng isang kakaiba at malakas na enerhiya. Pagkatapos ng pagbabago, ipinakita sa window ng system na unknown o hindi alam ang lahat ng kanyang attributes. Pagtingin sa kanyang sarili, nagtaka siya kung anong matinding kapangyarihan itong nagising sa kanya. Dahil sa matinding sakit na nararamdaman, tinanong niya kung ano ang nangyayari sa kanya. Tumingin sa kaaway at sinabi niyang mukhang hindi na siya magtatagal pa. Sinabing tatapusin niya ito ng mabilis, nagpakawala siya ng isang malakas na atake patungo rito. Pagkakita sa atake, nagtaka ang kabalyero kung uri ba yon ng mahika. Sinabi niya na hindi pa siya nakarinig ng ganoong mahika sa buong buhay niya. Umuungal sa galit, tumalon siya ng buong lakas patungo sa kabalyero. Bumangga ang kanyang espada sa mga kristal na ginawa ng kabalyero para depensahan ang sarili nito. Pinoprotektahan ng kabalyero ang sarili gamit ang kanyang mga braso habang winawasak ng impact ang kanyang depensa. Kahit nawasak ang kanyang depensa, sinusubukan pa rin niyang salagin ang lakas ng atake. Matapos basagin ang depensa, direktang tinamaan niya ang kanyang kalaban. Nakatitig ng maigi, naghanda siyang tapusin na ang labang ito. Ibinuhos niya ang lahat sa pag-atake at sinubukang tamaan ang kabalyerong sumasangga gamit ang kamay. Nang maramdaman ang lakas ng atake, nanlaki ang kanyang mga mata sa gulat. Habang hawak ang espada, napagtanto niyang napakasama na ng sitwasyon para sa kanya. Bumuta sa depensa, sapul ng atake ang kabalyero pati na ang kanyang kabayo. Tumilapon dahil sa enerhiya, sumigaw siya ng buwisit. Tumayo siya at mahigpit na hinawakan ng espada, handa na sa susunod na galaw. Tinitigan niyang mabuti at napagtantong hindi ordinaryong tao ang lalaking ito. Nananatiling nakatutok, tinitigan niya ang kalaban nang hindi inaalis ang tingin. Ikinuyom niya ang kanyang mga kamay, sinasabing mukhang sagad na ang kanyang karibal. Pinalabas niya ang kanyang enerhiya at nagpakawala ng malakas na atake sa kalaban. Nakahanda sa impact, matatag na tumayo ang binata laban sa alon ng enerhiya, pero bigla siyang sumugod at iniwasan ang mga atake sa paligid. Talon palapit sa kanya, idineklara niyang ito na ang huling atake. Pagkatapos ay buong lakas siyang sumugod, umaasinta ng isang pamatay na tira laban sa kalaban. Sa mapagpasyang sandaling ito, nagkatinginan silang dalawa sa gitna ng labanan. Sa gulat ng lahat, nagawa niyang pigilan ang atake gamit ang isang harang. Napaatras at tumilapon siya ng malayo dahil sa isang malakas na pagsabog. Pagdating sa eksena, pumagitna ang isang matandang lalaki at sinabing tama na yan. Ipinaliwanag niyang hunting grounds ito at hindi arena. Sakay ng kanyang kabayo, inutusan niya ang dalawa na sa bahay na lang ituloy ang laban. Nagulat sa utos, napangangan na lang ang binata sa kanyang ama. Nang makilala ang lalaki, napagtanto niyang si Marquis Darius ito. Nakasandal sa kanyang espada, sinabi niyang tapos na ang laban.
Nang makita ang kalagayan ng binata, hindi makapagsalita ang Marquis at sinabing maaari na siyang magpahinga. Tuluyan na siyang bumagsak sa lupa. Makalipas ang ilang araw, nagising siya sa isang kwartong hindi pamilyar. Dahan-dahang iminulat ang mga mata at napaisip kung nasaan siya. Saka bumalik sa isip niya ang nangyaring laban kaya siya nagulat. Biglang napabangon, naguguluhang lumingon-lingon siya sa paligid. Tiningnan niya ang sariling kamay at inisip kung bumalik na ba siya sa normal. Maya-maya lang, may nagsalitang sa wakas ay gising na siya. Nilingon niya kung sino ang nagsasalita. Gulat niyang nakita ang isang bata at isinigaw ang pangalang Daku. Mukhang pagod, binati lang siya ng bata ng magandang umaga. Ipinaliwanag ni Daku na bigla siyang hinimatay pagkatapos ng labanang iyon. Nang maalala ang nangyari, sinabi niyang sumisigaw pa ang kapitan na huwag siyang mamatay. Alanganing umiti siya at sumagot, sobra naman yon. Pagbangon sa kama, naghanda siyang lumabas ng kwarto. Sinabing gumaan na ang pakiramdam, napagpasyahan niyang magpasalamat sa iba at kumuha ng makakain. Lumingon siya at sinabing may isa pa siyang gustong sabihin. Kumumpas siya at nagpasalamat din kay Daku sa tulong nito. Nagulat, naisip ni Daku na marunong din palang magpasalamat ang taong ito. Paglabas ng bahay, tahimik na naglakad ang dalawa sa mga kalye ng lungsod. Biglang namukhaan siya ng isang grupo ng mga lalaki sa kalye at naging alerto. Pinalibutan ang dalawa at pinagmasdan ang binata na nagtanong kung anong kailangan nila. Sa unahan, may dalawang maid na pinag-uusapan siya at ang isang nagngangalang Fried. Nang dumaan sa harap nila, tinanong niya kung anong sinasabi nila tungkol sa kanya. Sa sobrang gulat, tumakbo ang dalawa habang sumisigaw sa kalsada. Nang makita ito, sinabi ni Daku na umarte silang parang nakakita ng multo. Inulit ang salitang multo, napaisip siya sa sinabi ni Daku. Sumigaw si Daku na mukha siyang multo, kaya tinanong niya kung kasalanan ba niya yon. Humakbang paharap, dahan-dahang lumapit sa kanila ang isang kalbong lalaki. Habang nagtatalo sila, lumapit siya at sinabing, tingnan mo nga naman kung sino ang nagpakita. Pang-insulto niya, tinawag niya itong dakila at matalinong susunod na Panginoon. Sinabihan niya ang isa sa mga tauhan niya na huwag makialam, kaya humingi ito ng tawad. Matalim na tinitigan ng binata, mukhang naghahanda ito sa gulo. Sumigaw siyang nandito siya para tapusin ang atraso nung isang araw. Nananatiling kalmado, tiningnan lang siya ng binata nang walang sinasabi, inaamin ang kanyang pagkatalo noon. Sinabi niyang nagpakampante siya at nabigla na lang. Pero kumumpas gamit ang kamay, nagbabala siyang iba na ang mangyayari ngayon. Seryoso ang mukha, tinitiyak niyang hindi na ito magiging ganoon kadali ngayon. Sinabing hindi na siya magpapaloko ulit, hinarap niya ang binata na handang makipaglaban. Nakaporma para lumaban, tinawag niya ang squad ng mga gwardiya. Hindi natitinag, patuloy lang niyang pinanood ang mga galaw ng kalaban. Pero nang mapansing walang kumikilos, naguguluhang tiningnan niya ang mga tauhan. Sinisigawan ang mga tauhan, inutusan niya silang umatake kapag nagbigay siya ng senyas. Natatakot, naalala ng isang gwardiya na isang halimaw ang taong yon. Nang makita ang sitwasyon, umisi si Daku na ikinataranta ng kalaban. Tinawag na mga duwag ang kanyang mga tauhan at naisip na hindi na siya pwedeng umatras ngayon. Pagkatapos ay lumingon siya at napansin si Daku na nakatayo lang doon at nanonood. Nakangiti, napagtanto niyang pwede niyang ibuntong ang galit sa bata. Iniisip ang sariling diskarte, nagpasya siyang kaya niyang tapusin ang bata. Mabilis na kumilos, hinawakan niya si Daku at inakusahan ng pagtataksil. Nagulat dito, sinabi ni Daku na kukunin niya ang pwesto ni Fried. Pagkatapos ay itinaas niya ang kamao, sinabing paparusahan niya ang taksil na bata. Pero bago pa tumama ang suntok, isang kamay ang mahigpit na pumigil sa kanyang pulso. Natigil, nagtaka siya kung anong nangyayari. Saka sinabi ni Daku na wala siyang karapatang husgahan siya. Sa isang mabilis na galaw, nakawala siya at itinabig ang kamay ng lalaki. Sinuportahan ng kanyang gwardiya, galit na galit siyang hinamon ng bata. Sa sandaling iyon, may lumapit na may matatapang na hakbang, kaya napatingin ang lahat. Nang makalapit, nagtanong ang isang lalaki kung para saan ang ingay ngayong umaga. Kasama ang kanyang grupo, nagreklamo siyang hindi man lang sila makakain ng payapa. Nang mamukhaan ang grupo, sinabi niyang dumating na ang mga elite knight para tapusin sila. Paglapit, nagtanong ang kabalyero kung anong nangyari at sinabi niyang mag-uulat siya. Tinuro ang dalawa at sinabing tinuturuan lang daw niya ng mabuting asal ang mga ito. Hindi pinansin ang paratang, kumaway ang binata at binati ang mga bagong dating. Naiinis sa kanyang lakas ng loob, walang atubiling tinawag niya itong hangal at bastos. Pero pinigilan siya ng isang kabalyero at sinabing pumusta siyang magigising ito ngayon. Hindi makapagsalita, tinitigan niya ang kabalyero, ganap na nabigla sa ibinunyag nito. Habang nagdiriwang sa pusta, hindi nila pinansin ang lalaking naiwang sobrang naguguluhan. Hindi makapaniwala, napaisip siya kung panaginip lang ba ang lahat ng ito. Nagreklamo sa mga kabalyero, sinabi niyang paglabag ito sa mga patakaran. Hinawakan siya ng babaeng kabalyero at sinabing wala silang pakialam sa mga patakaran. Ibinulong sa kanyang tainga na manahimik na lang kung ayaw niyang masaktan. Tumingin paalis, sinabihan na lang sila ng leader ng grupo na umalis na. Nangiting panalo, humingi siya ng pasensya dahil nanalo na naman siya. Papunta sa tavern, nagtoast ang buong grupo gamit ang kanilang mga baso.
Habang magkakasama silang umiinom, sinabi niya sa kanila na iniligtas na naman nila siya. Dahil dito, sinabi niyang perpekto ito dahil hindi niya talaga gusto ang vice-kapitan na yon. Pagkatapos ay tinanong ni Dako kung may problema rin ba si Sarah sa vice-kapitan. Sa galit, sinigawan niya itong huwag nang magtanong at humingi naman siya ng tawad. Tumikhim ang pinuno ng mga kabalyero at kinuha ang atensyon ng lahat. Inihayag ang dahilan ng pag-uusap at inanyayahan niya ang dalawa na sumali sa kanila. Nagulat sa imbitasyon, tinanong ni Dako kung gusto ba niya silang maging mga elite na kabalyero. Ipinaliwanag niyang tatratuhin sila ng katulad ng mga aliping mataas ang antas. Tinanggihan niya ang alok at sinabing wala siyang interes na maging isang kabalyero. Sabay kindat, inihayag niyang mayroon talaga siyang mas malaking ambisyon. Nang walang naging reaksyon sa kanyang sagot, bumalot ang nakakailang na katahimikan sa hapag. Sinabihan siya ng isa sa mga kabalyero na sumuko na sa pagiging Panginoon ng Rin, pero sumingit ang babaeng kabalyero at sinabing mahika ang ginamit niya sa laban. Pataray na idinuro niya ito at inakusahan na gumamit ng kanyang kapangyarihan para manalo. Nalilito, nagtanong ang kabalyero kung paano matututong gumamit ng mahika ang isang dating alipin. Pagkatapos ay inutusan ng pinuno ng grupo ang babaeng kabalyero na ipaliwanag ng maayos ang kwento. Nang matanto ang sitwasyon, napansin niyang kahit papaano ay natuklasan na nila ang kanyang lihim. Ngunit nang isipin ang kanyang diskarte, naghanda siyang gamitin ang palusot na matagal na niyang inihanda. Sa kanyang tabi, pinapanood lang ni Dako ang pag-uusap, hindi alam kung ano ang sasabihin. Pagkatapos ay sinabi ng babaeng kabalyero na sasabihin niya sa lahat ang katotohanan tungkol sa kanya. Hinihintay ang susunod na mangyayari, nanatili siyang alerto para makita kung ano ang kanilang magiging reaksyon. May bakas ng kumpiyansa, idinuro niya ito at sinimulan ang kanyang revelasyon. Pagkatapos ay sinabi niya sa lahat na isa siyang dating maharlika na nagbabalakayo. Habang hawak ang kanyang kamay, nagulat siya nang sabihin itong kaya niya itong patunayan. Ipinaliwanag niyang isa siyang anak sa labas na pinilit maging alipin. Nagpatuloy siya at sinabing ang layunin nito ay mabawing muli ang lahat ng nawala sa kanya. Pinagdududahan ang kwento, inisip ni Dako kung saan nila nakuha ang ideyang iyon. May kaba sa tawa, sinubukan niyang lusutan ang nakakahiyang sitwasyon. Nakisakay na lang siya sa kasinungalingan, sinabing ibinunyag siya nito, at isinumpa ng pinuno ang mga maharlika. Nagkukunwaring umiiyak, sinabi niya sa kanila na pinalayas siya sa kanyang pamilya dahil sa isang sabuatan. Nangakong maghihiganti, isinigaw niyang pagbabayarin niya ang mga maharlika sa kanilang ginawa. Pinagdududahan ang kanyang pag-arte, inisip ni Dako na hindi maniniwala ang kapitan sa kasinungalingang iyon. Sa gulat ni Dako, sinabi ng kapitan na naintindihan niya ito at itatago ang sikreto. Pagkatapos ay binalaan niya itong huwag gumamit ng mahika malapit sa ilang mahahalagang tao. Iniba ang usapan, inanunsyo niyang gusto siyang makita ngayon ng Marquis. Patungo sa kastilyo, naglakad ang dalawa habang pinagmamasdan sila ng kapitan. Naiwan ang ibang mga kabalyero at pinanood ang paglalakad ng dalawang binata palayo. Malalim ang iniisip, inulit ng kapitan ang pangalan ng lungsod na Aile, dahil kahina-hinala sa kanya ang kwento. Nang makapasok na sa kastilyo, sinabi ni Dako na hindi siya makapaniwalang umubra ang kasinungalingan. Nababalot ng kuryosidad, tinanong niya kung bakit iyon ang pinili ng binata na kwento tungkol sa pagiging maharlika. Sa pagpapaliwanag ng kanyang diskarte, sinabi niyang ang Aile ay isang lugar na puno ng mabuti at masamang tao. Dahil isa itong malayo na lugar, ang kwento tungkol sa mga maharlika ang nagiging perpektong palusot para sa lahat. Nalito sa sagot, tinanong ni Dako kung ano ang ibig sabihin ng pagpapaligaw ng tao. Pagkatapos ay binanggit ni Dako na may naalala siyang matagal na niyang gustong itanong. Habang gumagawa ng senyas, tinanong niya ito kung kilala ba nito ang uwak na may 3 paa. Tinanong niya kung hindi ba yon isa ring diskarte para magpaligaw ng mga tao. Inalala ang nakaraan, binantaan si Dako ng isang dambuhalang halimaw. Naghanda para umatake, humingi siya ng tawad kay Dako para sa kailangan niyang gawin. Yumuko, tahimik na lang na hinintay ni Dako kung ano ang mangyayari. Sa isang mabilis na hampas, tinalo niya ang halimaw, na labis namang ikinagulat ni Dako. Habang bumabagsak ang katawan, sinabi niyang nakapanghihinayang ang mensahe para sa kanyang kapatid. Sa pagtalon patungo sa susunod na kalaban, sinabi niyang si Dako mismo ang maghahatid ng mensahe. Pagkatapos ay sumugod siya pasulong, pinakawalan ang isang malakas na atake sa halimaw. Nakahanda ang kanyang espada para sa huling hampas para tapusin ang laban. Tinusok ang halimaw, tinapos ng kanyang atake ang labanan minsan at magpakailanman. Pinakawalan niya ang mapangwasak na hampas sa halimaw gamit ang kanyang nag-aapoy na espada. Nang maramdaman ang bigat ng kanyang atake, bigla na lang siyang umubo ng walang tigil, pero nangutya ang halimaw at tinanong kung akala ba niya ay mapapatay niya ito. Pagkatapos ay humakbang si Dako paharap, sinabing magiging malaking problema kung kakalimutan nila siya. Kinumpirma niyang naroon din siya para labanan ang halimaw. Sa matinding galit, lumingon ang halimaw para harapin ang batang si Dako. Sinamantala ang pagkalingat, inatake niya ang halimaw gamit ang malakas at eksaktong hampas. Nagulat sa lakas ng atake, naiwan siyang naghahabol ng hininga sandali. Sa sunod-sunod na mga atake, tuluyan niyang pinagpirapiraso ang halimaw.
Idinuro si Dako, inakusahan niya itong tinawag na nakakaawa ang kanyang mga salita. Isinigaw niyang kung hindi dahil sa tulong niya, sana ay patay na ito ngayon. Kinuwestiyon ni Dako kung ano ang mangyayari sana kung napatay ang bihag. Sa pagkontra sa paratang, sinabi niyang hindi rin naman papakawalan ng mga halimaw ang bihag. Nagpatuloy ang pagtatalo, sinabi ni Dako na pwede naman sanang nagbigay siya ng senyas. Habang pinapanood ang laban, tuluyang napanganga ang mga taga-nayon. Sa ibang pagkakataon, nagtatalo ang dalawa habang sinasanay ang kanilang mga kasanayan sa pakikipaglaban. Pagkatapos ay inutusan niyang tumingin si Dako na hindi maintindihan kung ano ang gusto niya. Habang ipinapakita ang kanyang kamay, ipinaliwanag ni Dako na ito ang senyas ng uwak na may 3 paa. Ibinunyag niya na ang senyas na ito ay para makahingi ng tulong mula sa kahit sinong kaalyado. Nang makita ang sariling kamay, nanahimik siya at inisip ang tungkol sa senyas. Nang maalala ang labanan, inakusahan niya itong matigas ang ulo. Pabalik sa kasalukuyan, sinabi niyang itinuro ito sa kanya ng isang taong kilala niya. May ngiti, tinawag niya itong kanyang matigas ang ulo at tangang matalik na kaibigan. Pilit inaalala, pinilit ni Dako na alalahanin ang mga araw niya bilang alipin. Kumatok sa pinto, naghanda silang pumasok para harapin ang Marquis. Sa harapan ng Panginoon, tinanong niya kung talagang gusto silang makita ng Marquis. Tumingin sa binata at tinanong kung paano na naghihilom ang kanyang katawan. Nakangiti, nagpasalamat siya dito at sinabing tuluyan na siyang nakabawi. Kinausap si Dako, binati siya ng Marquis at nagbigay galang ang binata. May seryosong aura, inihayag niyang mayroon lang isang dahilan sa pagtawag na ito. May hawak na ilang papeles, sinabi niyang gusto niyang pag-usapan ang tungkol sa hunting grounds. Natanto ni Dako na isang malaking problema nga talaga ang paglabag at pagpunta doon. Nakatalikod sa kanila, sinabi niyang matagal na niyang kilala sina Glenn at ang iba pa. Nakatitig sa isang dibudyo, naalala niyang niloko na nila ang kamatayan ng ilang beses. Pagkatapos ay nagpatuloy siya, sinabing hindi niya lubos maisip na balang araw ay mawawala sila. May malungkot na ekspresyon, pinagsisihan niyang hindi niya agad napansin ang panganib. Nagpasalamat sa kanila sa pagliligtas sa 3, sinisi niya ang sarili dahil hindi niya napigilan ang pagkawala. Pagkatapos ay sinabi niya sa kanilang dalawa na wala silang ginawang masama. Sa pagkuha ng responsibilidad, sinabi niyang naging kasalanan niya ang kabiguang iyon. Tinanong ang tungkol sa alok, gusto muling marinig ng Marquis ang kanilang sagot. Humingi ng tawad, sinabi niyang kailangan niyang tanggihan ang alok ng Maharlika. Lumingon sa binata, tinanong ng Marquis ang naging pasya ni Dako. Inialok ang pwesto, inanyayahan niya si Dako na maging isang maharlikang kabalyero. Nauutal, nararamdaman niyang hindi siya karapat-dapat para tanggapin ang ganito kahalagang alok. May tensyon sa mukha, masusi niyang inisip ang alok ng Marquis. Sa isinisigaw na may paninindigan, inihayag niyang gusto niyang maging isang maharlikang kabalyero. Sinabing naiintindihan niya ito, at tinanong kung may iba pa bang gusto ang binata. Sinasamantala ang pagkakataon, naghanda siyang humiling ng isang espesyal na pabor sa Marquis. Pagkatapos ay hiniling niyang makapagtrabaho ang kapatid ni Dako sa main hall ng mansyon. Sa sobrang gulat sa kahilingan, naiwang litong-lito si Dako sa sitwasyon. Pinatotohanan niya ang hiling at ipinaliwanag na laging magkasama ang magkapatid. Dahil mahina ang katawan nito, sinabi niyang gusto ni Dako na manatiling malapit sa kanya. Saka nagtanong ang Marquis kung iyon ba talaga ang gusto niya. Ipinaliwanag niya ang sitwasyon at sinabing hindi niya matitiis ang isang kaibigang nangangailangan. Nang marinig ito, baka sa mukha ni Dako ang pagkaantig sa ginawang kabutihan ng kaibigan. Muli siyang nakikiusap, nagmamakaawa sa Marquis na dalhin ang kapatid niya rito. Nag-isip ang Marquis tungkol sa pagkakaibigan habang nakatingin sa ipininta ng kanyang mga kasamahan. Binalaan niya itong aabutin ng kaunting oras at pinayuhan si Dako na umalis muna. Bago umalis, lumingon si Dako at tinawag ang pangalan ni Colin. Nang maiwang mag-isa kasama ang binata, dahan-dahang naglakad ang Marquis patawid sa bulwagan. Humarap ang Marquis sa kanya at nagtanong kung natatandaan ba nito ang laban sa arena. Sa pagpapatuloy ng usapan, sinabi niyang nakakasiguro na siyang hindi ito pangkaraniwang tao. Naalala niyang nagulat siya nang saluhin nito ang atake nang walang kahit anong galos, pero inamin ng Marquis na mas nabigla siya sa ipinakitang lakas nito sa huling laban. Ipinakita ng imahe ng kanyang pagbabago kung gaano na siya kalakas ngayon. Sa pagdududa sa kwento, sinabi niyang marami namang ibang paraan para mabawi ang buhay nito. Tiningnan niya ang Marquis, tinititigan ito ng may matinding seryosong tingin. Tinaas niya ang kanyang kamay at pinalutang ang ilang mga kristal sa ere. Habang sinasabing hindi siya mahalagang tao, nabalot siya ng isang napakalakas na enerhiya. Sa pagpapaliwanag ng kanyang sitwasyon, sinabi niyang isa lang siyang lalaking marunong gumamit ng mahika. Ngumiti siya at sinabing maliit na bagay lang ito para sa isang archmage. Hirap paniwalaan, tinanong ng Marquis kung isa nga lang ba talaga siyang ordinaryong tao. Humakbang siya palapit, tinatanong kung sino nga ba talaga ang binatang ito. Pinuri niya ang Marquis, sinasabing siya ang pinakamahusay na Panginoon sa lahat. Mahigpit niyang hinawakan ang kanyang espada at naghanda sa pagsumpa. Dahil iginagalang ang kanyang pagkilala, sinabi niyang pinapahalagahan ng Marquis ang husay higit sa lahat. Lumuhod siya at sinabing pangarap niyang tapusin ang panginibabaw ng mga sikat na angkan.
Nangako siya na balang araw ay magiging isang dakilang Panginoon din siya tulad nito. Sa determinadong mukha, isinigaw niyang sa huli ay mahihigitan niya ito at patutunayan ang kanyang halaga. Nagpasalamat siya dahil iniligtas siya nito ng 2 beses. Pagkatapos manumpa, hiniling niya sa Marquis na magdesisyon kung paano siya gagamitin. Sa malakas na tawa, sinabi ng Marquis na gustong-gusto niya ang pag-ugali nito. Pinaalis na niya ang binata at sinabing maghihintay siya at aabangan ang mga susunod nitong gagawin. Nagpaalam siya, tumalikod at naghandang umalis sa bulwagan. Pero bago siya makaalis, tinawag siya ng Marquis at nagtanong ng isa pa. Taglay ang seryosong mukha, tinanong niya ang binata kung ano ang tingin nito kay Rowan. Dahil naguguluhan sa tanong, inulit niya lang ang pangalang Rowan nang hindi nakakaintindi. Nagbago ng isip, sinabi ng Marquis na kalimutan na lang ito at maaari na siyang umalis. Pagkatapos ay tumalon siya sa bintana, nilisan ang kastilyo sa isang pambihirang paraan. Habang pinapanood ang binata na umalis, tinanong niya ang kanyang lingkod kung ano ang naisip nito. Paglabas ng lingkod, sinabi nitong kung isa man siyang ordinaryong tao, isa siyang henyo. Ipinaliwanag niyang hindi isang maharlika ang binata at maaaring may binabalak ito. Sumang-ayon sa pagsusuri, binalaan niya silang magbantay laban sa binata. Naalala naman ng lingkod na nakakita na sila ng ganitong pangyayari dati. Nakatayo sa kanyang desk, sinabi ng Marquis na may isa pa siyang gustong sabihin. Tumingin sa isang litrato, sinabi niyang nakatanggap siya ng bagong mensahe. Ibinunyag ng kanyang lingkod na ang mensahe ay galing sa Spirit Cat. Pagkakuha ng sulat, napagtanto ng Marquis na dumating na ang oras para kumilos. Hawak ang sobre, nagtanong siya kung ano ang natuklasan nila ngayon. Samantala, isang pusa ang tahimik na lumapit sa bintana ng kanyang kwarto. Habang tinitingnan ang mga gamit, nagpasalamat siya sa Marquis dahil itinago nito ang lahat para sa kanya. Hawak ang isang kristal, naniniwala siyang mas lalakas pa siya ng husto rito. Ganoon pa man, umupo siya at nagsimulang mag-isip kung sino nga ba si Rowan. Nang maalala ang kanyang nakaraan, narinig lang niya ang pangalang iyon kay Daku. Nag-iisip, pakiramdam niya'y nagtanong ang Marquis na parang alam na nito ang lahat. Isinantabi ito, kinuha niya ang isa sa mga kristal at inihanda yon. Determinado na maging mas malakas, pinaghahalo niya ang mga sangkap at naghanda ng isang potion. Pagkatapos ay nilagok niya ang vial, ininom ang lahat ng likido ng isahan. Pagkaubos nito, pasensyoso siyang naghintay sa epekto ng potion. Sa sandaling iyon, isang mahiwagang libro ang biglang bumukas sa harap niya. Pinalilibutan ng mga pahina, ipinagpatuloy niya ang kanyang pagsasanay at naghanda ng mas maraming potion. Ininom pa niya ang iba, sinusunod ang proseso para maging mas malakas. Matapos ubusin ang likido, itinapon niya ang mga walang lamang vial sa sahig ng kanyang kwarto. May determinadong tingin, nag-focus siya sa susunod na hakbang ng proseso. Isinisigaw na sipsipin ito, pinuon niya ang lahat ng enerhiya sa kanyang mga kamay. Dama ang bigat, nag-react ang kanyang katawan sa napakalaking kapangyarihang kanyang nasisipsip. Kahit sobrang hirap, ipinagpatuloy niya ang proseso ng pagkuha sa enerhiya. Saka lumitaw ang isang mana notification, at tinapos niya ang proseso ng may pagbuntong hininga. Nang maisip ang potion, naalala niyang nangako ang mahiwagang libro ng mas magandang resulta. Nag-aalala sa nakaraan, nagdesisyon siyang kailangan niyang palakihin ang kanyang mana anuman ang mangyari. Pag-inom ng isa pang potion, nagreklamo siyang ang sama pa rin ng lasa nito. Nalulula, na-realize niyang aabutin pa ng matagal para maubos niya ang lahat ng ito. Matapos ang labis na pagsisikap, naisip niya kung wala bang mas madaling paraan. Biglang lumitaw ang isang bagong notification na may ibang opsyon para sa kanya. Pagkabasa ng mensahe, naisip niyang gawing item ang core ng halimaw. Naengganyo sa ideya, sinimulan niya ang proseso sa magic system. Itinuro ang core, nagsimula siyang lumikha ng bago niyang magic item. Pumikit, buong tinuon niya ang atensyon para magtagumpay ang ritual. Sa kalagitnaan ng proseso, isang makapangyarihang nilalang ang biglang lumitaw sa likod niya. Sinusundan ang mga tagubilin, ibinuhos niya ang lahat ng kanyang mana sa core ng halimaw. Habang iniisip ang hugis ng item, pinag-isipan niya kung ano ang dapat niyang gawin ngayon. Gamit ang desididong tingin, sa wakas ay pumili na siya kung ano ang gagawin niya sa core. Inilaan niya ang buong lakas sa core, na biglang nagliwanag ng husto. Sa likod niya, ang nilalang ay nagpakita ng hindi kapanipaniwalang kapangyarihan sa buong proseso. Habang isinisigaw ang salitang lumikha, inilabas niya ang buong enerhiya niya papunta sa core. Biglang pinaliwanag ng matinding ilaw ang gabi mula sa bintana ng kanyang kwarto. Pag wala ng liwanag, nakatanggap siya ng notification na nalikha na ang item. Pagtingin sa kanyang pulso, nakita niya ang isang bracelet na wala naman doon kanina. Sinusubukan ng item, iniisip niya kung isa nga ba itong magic item. Tapos nabasa niya na ang bracelet ay nagpapataas ng kanyang mana ng 1 puntos. Para subukan ng epekto, nagpasya siyang inumin ang isa pa sa kanyang mga potion. At tulad ng inaasahan, isang notification ang nagkumpirma na tumaas ang kanyang mana. Nang ma-realize ang pakinabang nito, napansin niyang napakalaking tulong ng mga magic item. Dahil curious sa item, napaisip siya kung ano ba ang wild instinct effect nito. Habang bumubuntong hininga, lumingon siya at napansin ang isang kakaibang nangyayari sa kanyang paligid.
Biglang nag-iba ang kanyang paningin at nag-iba rin ang nakikita niyang mga bagay. Nakikita niya ang dalawang kasambahay sa kabilang pader na nagrereklamo sa pagod. Gulat na gulat, nagtataka ang dalawa kung ano ang nangyayari ngayon. Naisip niya na hindi ito X-ray vision, kundi enerhiya ng mga tao. Pagtingin niya sa paligid, nakita niya ang pangkat ng mga gwardiya at ang kanilang mga kilos. Sa pagpapatuloy ng kanyang pagmamasid, nakita niya sina Marquis at Katrina na nag-uusap sa isang bulwagan. Biglang may boses sa kanyang isipan na nagsabing nagugutom ito. Sa gulat, lumingalinga siya para alamin kung saan nanggaling ang boses, at inisip kung kaninong boses iyon na nasa isip niya. Isinantabi niya ang una at pangalawang posibilidad kung sino ito. Pagtingin sa gusali, napansin niya ang isang kakaibang apoy sa isa sa mga bintana. Sa gulat sa natuklasan, itinuon niya ang kanyang paningin para intindihin kung ano ito. Mula sa bintana, nakita niya ang isang dalaga na may hawak na malakas na enerhiya sa kanyang mga kamay. Biglang lumingon ang dalaga sa direksyon niya na tila nakikita siya nito. Matinding nagliwanag ang mata ng dalaga, tinitigan siya nito ng may kapangyarihan. Sa pagtitigang iyon, nakaramdam siya ng malakas na epekto sa kanyang katawan. Napaatras sa gulat, napagtanto niyang napansin ng dalaga ang presensya niya. Sa kanyang kwarto, tinanong ang dalaga ng kanyang katulong kung anong nangyari. Nagpalusot siya at sinabing may langaw lang na umaabala sa kanya. Naghihinala pa rin, sigurado siyang hindi sa dalagang iyon ang boses. Desididong mag-imbestiga, pinalawak niya ang kanyang paghahanap para mahanap ang pinanggalingan nito. Nakatuon sa isang bagong lokasyon, nahanap din niya ang kanyang hinahanap. Nakilala niya ang lugar bilang madilim na kabubatan at nakarinig siya ng boses na humihingi ng tulong. Palapit ng palapit, napansin niya ang kakaibang mana mula sa isang maliwanag na bahagi ng gubat. Nang makitang tumitindi ang enerhiya, inisip niya kung isa ba itong demonyo. Lumipat ang eksena, naghahanda ang Marquis para sa seremonya ng pagiging kabalyero sa bulwagan. Nakaluhod sa harap ng Panginoon, naghihintay si Daku na matanggap ang bago niyang titulo bilang kabalyero. Habang nanonood sa seremonya, nakangiti ang iba pang mga kabalyero at si Colin sa mga sandaling iyon. Nakahalukip-kip, pinapanood ng babae at ng kanyang anak ang eksena ng may panghahamak. Sa malaking bulwagan, nagtipon ang lahat para panoorin ang opisyal na pagtatalaga. Pagkatapos ay idinikit ng Marquis ang kanyang espada sa balikat ni Dako, opisyal na ibinibigay ang titulo. Mula sa malayo, nakilala siya ng babae bilang si Dako, ang isang panggitnang antas na lingkod. Sa pag-alala sa nakaraan, inisip niya kung paano siya kinukop ni Darius ilang taon na ang nakalilipas. Noon, ginawa siyang halimbawa para sa ibang mga lingkod sa kastilyo. Samantala, pinanood ng anak niya ang lahat habang umiinom ng alak. Nakangisi, ibinuhos niya ang inumin sa ulo ng bata. Habang tumutulo ang likido, nanatili siyang nakatayo, tinitiis ang kahihiyan ng tahimik. Sa pagluha ng Marquis, tinanggap niya ang bagong titulo bilang maharlikang kabalyero. Opisyal na siyang kinilala ng Marquis bilang kabalyero ng maharlikang gwardiya. Nang may tipid na ngiti, tumayo na siya bilang isang itinalagang kabalyero. Bilang pagdiriwang sa bagong posisyon, binati ng kanyang mga kaibigan ang batang si Daku. Lumingon sa ibang direksyon, tumanggi ang babae na panoorin ang pagdiriwang ng gabi. Paalis sa bulwagan, sinabi niya na ang mga karaniwang tao ay dapat maglingkod sa mga maharlika. Mariin niyang sinabi na ito ang hindi mababagong batas ng kapalaran. Pag-alala sa isa pang pagkakataon, isang tasa ng tsaa ang nabasag sa sahig. Sinisigawan ng isa, tinanong ng katulong kung hindi man lang ba siya marunong magtimpla ng tsaa. Habang pinaparusahan ang katulong, nilihan ng maharlikang babae ang kanyang mga kuko, walang paki sa nangyayari. Mula sa kanilang upuan, pinanood niya at ng kanyang anak ang katulong na pinaparusahan sa sahig. Habang kinalagkad palayo, nagmakaawa ang katulong na patawarin siya, pero walang nakinig. Gamit ang mainit na sandok, naghanda ang isa pang katulong para parusahan ang dalaga. Pagkatapos ay idiniin niya ang mainit na bagay dito, kaya napasigaw sa sakit ang katulong. Nang marinig ang sigaw ni Erika, bahagyang ngumiti ang maharlikang babae. Sa hardin, isang babae ang tumakbo at isinigaw ang pangalan ng kanyang kuya na si Daku. Inaalala ang kanilang pag-uusap, hiniling ng Marquis na dalhin ang katulong na si Erika sa bahay. Nang marinig ang hiling, umiwas lang ng tingin si Katrina nang hindi sumasagot. Paliwanag niya, ito ay isang pangako na ginawa niya sa batang si Colin. Sa labas, muling nakasama ni Daku ang kanyang kapatid, sobrang saya sa nangyari. Sa galit, hindi makapaniwala si Katrina na gumawa ng ganito kalaking pabor ang Marquis para sa isang lingkod. Naiinis, tinanong ng kanyang anak kung bakit niya tinanggap ang gusto ng Marquis. Nagreklamo pa siya na kung ganito palagi, masisira ang kanilang dignidad. Sa panunuya sa kanyang anak, tinanong niya kung sino ba ang natalo sa isang alipin. Nauutal, sumagot siya na kung ginamit lang niya ang buo niyang lakas, siguradong nanalo siya. Isinigaw ang pangalan ng kanyang anak, nagalit siya sa ugali nito. Pagkatapos ay hinampas niya ang mesa at sinabing gumising na ito sa katotohanan. Sinugod niya ang kanyang anak at sinabing mga unggoy lang ang nakikipag-away sa kapwa unggoy. Tinamaan ng isang grupo ng mga katulong ng alon ng enerhiyang inilabas ng maharlikang babae. Sumisigaw sa sakit, malubhang nasugatan ang mga katulong sa biglaang atake.
Dahil sugatan ng braso, hindi naintindihan ng anak ang mga ginawa ng kanyang ina. Habang nakaluhod sa sahig, binalaan siya nito na huwag magpapatalo sa isang unggoy sa pagsusulit. Nakahandusay ang mga katulong sa sahig, malubhang nasugatan mula sa ataking dinanas nila. Sa galit, sinabi niya na babagsak sila sa parehong antas ng mga lingkod. Nakahiga sa sahig, narinig niya ang ina na sinasabing sila na ang bahalang umayos nito. Nakatala sa langit, naisip niya na isa siyang maharlikang bumagsak mula sa lungsod ng Earl. Desididong manalo, sumumpa siyang pipigilan niya ito para sa kapakanan ng kanyang pamilya. Sa isang mataong patyo, hudyat ng mga paputok ang simula ng malaking pagsusulit. Sa gitna ng karamihan, sinabi ng isang grupo na tila napaka-interesante ng bata. Sa piling ng iba, naghanda siya para sa pagsusulit, bilang si Colin. Sa ibang lugar, tinanong ng isang lalaki kung gusto ba talaga nitong pumasok sa gubat. Lungkot na sinabi ng lalaki na mga kandidato lang ang maaaring pumasok sa lugar na yon. Sa seryosong tingin, binalaan niya na sa pagkakataong ito, wala siyang maipapangako. Samantala, naghahanda siya para sa pagsusulit habang pinapanood ng iba. Sa pag-alala sa gubat, naisip niyang hindi sa tao ang mana na yon. Nagpasya siyang kailangan niyang humanap ng paraan para imbestigahan ang lugar na yon. Pagkatapos ay dumating ang pinuno ng pamilya para simulan ang malaking pagsusulit sa pagpili. Nakangiti, nag-isip siya kung magsisimula na nga ba ang pagsusulit. May bukas na mga braso, inanunsyo niya na dumating na rin sa wakas ang araw ng pagsusulit. Sa gitna ng madla, narinig niya na kayang talunin ng husay ang lahat. Inanunsyo ng pinuno na ang mananalo sa labanan ay makakatanggap ng apelyidong Hall. Ipinaliwanag niya na ang layunin sa pagsusulit ay ang singsing mula sa pamilya Williams. Ang kondisyon para manalo ay ang pagbabalik ng singsing na nakatago. Sa isang alanganing ngiti, pinagmasdan ng Marquis ang singsing sa mga kamay ng babae. Pag-alala sa usapan, nagtanong ang Marquis kung dapat ba niyang isama ang batang si Erica. Sa isang pagbabalik-tanaw, pumayag ang Marquis sa kondisyon kung hahayaan siyang dalhin ang bata. Bilang kapalit, sinabi niya na may kondisyon siya bago mangyari ang kasunduan. Pagkatapos ay humiling siya na siya ang magpasya kung ano ang magiging layunin ng pagsusulit. Bumalik sa kasalukuyan, ipinaalam niya sa lahat na iisa lang ang singsing. Gamit ang kanyang mahika, ipinaliwanag niya na iisa lang ang magiging panalo. Nang sandaling iyon, lumutang ang singsing, kumikinang ng maliwanag dahil sa enerhiyang inilagay rito. Sinabi niyang ite-teleport niya ang lahat sa isang random na lokasyon kasama ng singsing. Sa isang bilog ng liwanag, inihanda niya ang kanyang sarili na maipadala sa lokasyon ng pagsusulit. Kasabay ng isang sigaw, naghanda ang Marquis para simulan ang kompetisyon ng pagpili. Tinuturo ang mga kalahok, inanunsyo niya na magsisimula na ang pagsusulit. Sa gitna ng lahat, nanatili siyang nakatuon at handa sa anumang mangyayari. Nakangiti, isinigaw niya na tuluyan ng simulan ang pagsusulit. Malapit sa isang bulkan, ilang portal ang bumukas para ilipat ang lahat ng kalahok. Tumilapon mula sa isa sa mga portal, mabilis siyang bumulusok pababa. Bumagsak siya ng malakas, at napadpad sa isang hindi kilala at mapanganib na kabubatan. Paglingon sa paligid, sinabi niyang bumabalik ang mga alaala ng mahirap niyang buhay.